Hindi kailanman inisip ni Caitlin, nagigising siya isang umaga na kasal na pala siya at hindi sa kung sino lang, kundi sa kanilang boss na si Engineer Juan Miguel Aragon, ang suplado, misteryoso at sobrang gwapo nilang boss na pinagpapantasyahan ng lahat ng babae sa opisina. Paano nangyari? Isang lumang kasunduan ng kanilang mga lolo na ilang dekada na nakaraan. Pwede bang ang isang lumang kasunduan na isinulat dekada na nakalipas ay magbunga ng pag-ibig na itinadhana? Nilaro-laro ni Caitlin ang hawak na ballpen habang nagkukunwaring abala sa notebook. Kaharap niya si Jenny sa mesa na abala naman sa cellphone nito. Hoy Kate, nakikinig ka ba o nagdodrawing ka na naman dyan sa notebook mo ng kung ano-ano? Nakikinig ako, ano ka ba? Mabilis niyan sagot. Pinoproseso ko lang lahat sa utak ko, okay? Umirap si Jenny. Pinoproseso ka riyan. So tungkol sa bagong Aragon Heights project? Oo nga pala. Sumandali siya at ngumiti. Sobrang ganda ng layout, diba? Pero yung budget, kung hindi tayo makakakuha ng supplier discount, baka hindi natin maabot ang return of investment na kailangan. Tumangot-tango ang kaibigan. Sabi ko na nga ba, ikaw ang the best pagdating sa financial projections. I swear, kung malalaman lang ni Engineer Juan Miguel kung gaano kakagaling, natawa siya. Hindi ko nga alam kung magiging successful ba tong bagong project na to eh. Naku, kapag ito naging disaster na naman, baka umiyak na ako ng tuluyan. Ikaw? Iiyak? Naku ha, kilala kita. Wala nagpapaiyak sa'yo. Except kapag hindi ka pinansin ni boss sa buong araw. Haha, ikaw talaga. Inirapan niya ito. Pero seryoso Jenny, ang laki nitong Aragon Heights project at kapag pumalpak tayo dito, lagot ako sa mga investor. Relax, 3 years ka na rito bilang senior project coordinator, aba? Oo nga, pero iba talaga tong project na to eh. Iba? Nagtaas ito ng kilay. Teka, may kinalaman ba to sa boss natin? In love ka na ba sa kanya? Muntik na niyang mailuwa ang kape niya. Ha? Hindi no? Ano ba tong tanong yan? Ano lang kasi, diba, personal project niya to so medyo mas nakaka-pressure at nakaka-intimidate kasi siyang ka-meeting. Nakaka-intimidate o nakaka-inlove? Kasi bagay, sino ba naman ang hindi ma-intimidate sa kagapuhan ni Sir, no? Tall, dark, charming na nakakatunaw kung makatitig. Jenny, tumigil ka nga. Baka may makarinig sa'yo, no ka ba? Alam mo nang ibig ko sabihin. Oo nga, alam kong ibig mong sabihin na sobra mo siyang crush since day one. Huy, hindi ah. Pinandilatan niyang kaibigan na tinuwanan lang siya. Sus, kunwari ka pa. Hello, alam na ng buong department yung sikreto mo no? Paano ba namang hindi? Grabe ka kung makatitig kay boss na para bang gusto mo siyang iuwi. Jenny, tigilan mo nga ako. Kung makatukso ka parang hindi pa ikakasal yung tao. Ano ka ba? Yun nga yung operative word. Ikakasal. Hindi pa kasal. May chance ka pa, bes. Natawa si Caitlin. Ano ba naman ang laban ko sa model na fiancé nun? Maganda't mayaman lang yun, Kate. Ayun na nga, maganda't mayaman. Perfect combination, white material. Umiling si Jenny. Mali ba natin ang ugali nun? Baka mamaya mataray o kaya masungit o baka ina-under nun si boss, no? Sa itsura nun, I'm sure prinsesa yun, laging nasusunod ang gusto. Ikaw, handa mong pagsilbihan si boss, diba? Kahit ano kaya mong gawin para sa kanya. Nakangiting biro nito. Ikaw talaga, lagi mo na lang akong inaasar. Kapag tayo, Miss Reyes. Sabay sila na palingon sa pinto ng kanilang opisina at doon nakita nilang papasok ang kanilang big boss. Biglang paghigit ang hininga ni Caitlin na para bang bigla siya nahirapang huminga. Sir, good morning po. Natapos mo na ba yung sa Aragon Heights project? Dahan-dahan siyang tumayo. Opo sir. I mean, malapit na po. Nire-review ko na lang po at kino-cross-check. Tumango ito at bahagyang umiti. Sige, good. Titigyan ko pagkatapos ng lunch. Okay sir. At pagkatapos ay umalis na rin ito. Pero bago pa ito makalabas ng kanilang opisina, ay dumaan muna ito sa mesa niya at bahagyang tinignan ang nasa monitor ng kanyang laptop. That's nice. Halos pabulong nitong komento habang nakatunghay sa monitor niya. Good job. Uy, okay ka lang, Kate?
Nakangiting tanong ni Jenny nang wala ng engineer. Oo naman, okay lang ako. Pero Jen, grabe, ang bango niya. Diba? Mabango, gwapo, bilyonaryo, san ka pa? Pigilan tili nilang magkaibigan na muli nilang lingunin si Engineer Juan Miguel na noon ay naroon pa rin sa koridor. Kausap ang isa pa nilang boss. Ang hindi alam ni Caitlin ay tinapunan muna siya nito ng tingin bago tuluyan lumabas ang kanilang opisina. Abot langit ang kaba ni Caitlin nang tumapak siya sa loob ng elevator. Maiksi pero diretso natanggap niyang mensahe mula sa assistant ng kanilang big boss kinabukasan. Sir wants to see you in his office now. Simpleng mga salita pero ang tono, parang may nagawa siyang napakalaking kasalanan na ikababagsak ng kumpanya. Okay, Kate. Hinga lang ng malalim. Wala lang to. Bulong niya sa sarili habang mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang kape na para bang maililigtas nitong kanyang buhay. Nang bumukas ang elevator ay dumiretso na siya sa harap ng mesa nito. Sir, good morning po. Gusto niyo raw po ako makausap? Nakaupo ito. Seryosong nakatingin sa mga papeles sa ibabaw ng malawak na mesa nito. Gusto sana niya itong pagmasdan na lang at pagpantasyahan tulad ng madalas niyang gawin, pero bigla itong lumingon sa kanyang direksyon. May kinuha itong ilang dokumento sa salansan ng sa mga papel at saka tumingin sa kanya. Naasikaso ko mga importanteng dokumento para sa kasal namin ni Joanna. Ah, congratulations. Yeah, salamat. Pero have a seat, Mrs. Aragon. Naningkit ang mga mata nito nang tumingin sa kanya. Teka po, Mrs. ano? Malakas niyang tanong. Muntik nang matapon ang dala niyang kape sa labis sa pagkagulat. Mrs. ano po, sir? Mrs. Aragon. Apparently, mag-asawa tayo. Tulad nga ng sabi ko, inaayos kong papeles para sa kasal namin ni Joanna and then lumabas ito. Hinatak nitong isang brown envelope na nakaipit sa iba pang papeles. Alam mo ba tungkol dito? Marahan niya itong kinuha. Inilabas ang lumang papel at tinignang mabuti. Mrs. Caitlin Reyes Aragon? Hala, bakit ako naging Aragon, sir? Dahil kinasal tayo. Walang emosyon nitong tugon. Baylo. Baylo? Teka sir, joke ba to? Prank? May camera ba dito sa opisina nyo? April Fools po ba? Pero hindi naman April 1 ngayon, sir. Umiling-iling siya, tinakpan ng kamay ang bibig. Alam ko pong medyo obvious na crush ko kayo, pero sir, huwag niyo naman akong i-good time ng ganito. Hindi kita ginu-good time. This is a serious matter and... Natigilan ito at kumunot ang noo. Teka, may crush ka sa akin? Nanlaki ang mga mata niya at hindi nakasagot na nagpangiti kay Juan Miguel. Parang lahat naman po yata sa officer. Pero hindi yun ang issue, di ba po? Focus na lang po tayo dito sa sitwasyon ngayon. Ano po bang, paanong... Oh well, long story short. Nagkaroon ng kasunduan ng lolo mo at lolo ko. May nangyaring ceremonial marriage noon sa pagitan natin. Long time ago. Kasamang document na to sa lumang archives. Lahat ng kontrata na may kinalaman sa Aragon State. Apparently, may nag-file ito decades ago under a joint property clause. Joint property clause? Ibig sabihin? It was meant to preserve family assets para siguruhin na mananatiling intact ang Aragon Estate. Mapifreeze ang anumang property, asset o shares ko at ang lahat ng nakapangalan kay Lolo, mananatiling estate property hanggang masunod ang kondisyon. Seryosong sabi ni Juan Miguel. Kondisyon? Sinuklay ni JM na mga daliri nito ang buhok. Oo, kung hindi masunod ang kondisyon, bawalan lahat sa akin. Kasama na lahat ng shares ko sa kumpanya, properties at kahit stock sa bangko. Pero kung mapatunayan natin na hindi ito legal, we have nothing to worry about. Mabuti naman po dahil hindi naman pwedeng maging mag-asawa talaga tayo, di ba? Ayaw mo bang maging asawa ko? Pabiro pa nitong tanong. Sir naman, sino bang ayaw na maging asawa kayo? I mean, totoong buhay ito. Imposible ang sitwasyon na to. Nagkibit-balikat si Juan Miguel. Kinakausap ko ng lawyer ko at habang pinag-aaralan niya lahat, pwede nating planuhin ang susunod nating aksyon. Pwede nating iyan na lang kasal kung gusto natin pero hindi ito maging madali. It could take years, to tell you frankly. Years? Kumunot ang noon ni Kate.
Diyos ko, akala ko sa mga nobela at pelikula lang nangyayari ang mga ganyang kalokohan. Unfortunately, these are signed, sealed and notarized documents. Meaning, as of now, you're stuck with me as my wife. Sumandal si Juan Miguel at ngumiti. Congratulations. Oh, wow, sir. At nakuha niyo pang ngumiti? Bakit parang tuwan-tuwa pa kayo? Hindi ako natutuwa dahil malaking abala to sa akin. Pero wala namang bagay na hindi naaayos. Pero imposible talaga, sir. Isa pa hindi naman mayaman ng lolo ko. Hindi kami mayaman. Wala kaming lupain, wala kaming mga negosyo tulad ng pamilya niyo. Karpintero lang siya. Kaya imposibleng magkakilala ang lolo mo at lolo ko, sir. Anong pangalan ng lolo mo? Nag-alinlangan pa si Caitlin sa simula. Felipe po. Felipe Reyes. Felipe as in, Lolo Ipe? Opo. Kilala niyo Lolo Ipe ko? Well, may grandpa, Don Rodrigo Aragon. Used to tell stories tungkol sa kaibigan niya na nagngangalang Ipe, as in Lolo Ipe. Tumayo si Juan Miguel at kinuha ang isang lumang litrato sa isa sa mga envelope sa ibabaw ng mesa. Isang mahusay na karpintero. At sabi ni Grandpa, si Lolo Ipe daw ang nagdisenyo ng unang Aragon Rest House at ito rin ang nagtayo nun. By hand. Matagal na sila magkaibigan. Magkaibigan? Gulat niyan tanong. As in, matalik na magkaibigan? Na parang magkapatid ng turingan. Sabi ni Grandpa, sinagip ni Lolo Ipe ang buhay niya noon sa isang construction accident. At pagkatapos noon, lalong naging matibay ang pagkakaibigan nila. Teka po, sir. Ibig mong sabihin, ang mga lolo natin ay malapit sa isa't isa. Dugtong nito habang nakatingin sa kanya. Na sa sobrang lapit ay gumawa sila ng isang strange agreement na ipakasal ang mga apo nila. Si Caitlin naman ang napasandal habang gulong-gulo ang isip. Wait lang po ah. Huwag mo sabihin na naniniwala ka talaga sa kasunduan na yan. Well, I don't take legal documents lightly. Legal document? Natatawa niyang ulit. Sir, baka lumang papel lang yan. Baka gawa-gawa lang po yan ng isang walang magawang notaryo noong 90s. Umiling si Juan Miguel at muling kinuha ang naninilaw na papel na kupas ng tinta at selyo. Tamang registry number. May pirma ng abogado. May pirma ng abogado? Pinakita ko na ito sa abogado ko. Pinapa-verify ko na sa kanyang authenticity ng document. Nag-hire ka ng lawyer para dito? Of course. Sabi ko nga, I don't take legal documents lightly. At kapag napatunayan talaga natin na legal ang dokumento na to, nasa tingin ko illegal nga. Kailangan talaga natin gawin ang process para mapasawalang bisa to. Pero sa ngayon... Sa ngayon, ano sir? Sa ngayon, technically, mag-asawa tayo. Natigilan siya. Technically? Tumayo si Caitlin at minasaya ang sentido. Okay. So tulad nga na sabi mo, pwede nating mapasawalang bisa ang kasal na yan. Tama ba? Hindi agad sumagot si Juan Miguel. Ipinagpatuloy lang nito ang pag-aaral sa mga dokumento na para bang wala itong kaproble-problema. Sir, tinatanong ko po kung may chance na mapawalang bisa ang kasunduan. Oo. Ako nang bahala doon kaya huwag ka na magpanik dyan. Nakonta ko ng legal para simulan ng annulment process. Annulment? Ay, Diyos ko po. Sisiguraduhin ko na maayos ang lahat ng to bago pa may ibang makaalam at pagpiyasa ng media. After all, this is a very unusual case. I'm sure mapipick up to ng mga news outlet and even the social media. At ayaw natin mangyari yun. Hindi pwedeng malaman to ng ibang lalo na ni Joanna. Tama. Si Miss Joanna. Napatingin siya rito at pinag-aralan ng blankong ekspresyon nito. Sigurado naman na maayos natin to, di ba? Sigurado. Okay. Makakahinga na ako na maluwag kahit paano. Kinuha na niyang kape sa ibabaw ng mesa ng boss niya. Sige po sir. Iisipin ko na lang na hindi to nangyari. Nawala nangyari. Tumayo si Juan Miguel. Ibinutones ang suit at ngumiti sa kanya. Sure, Mrs. Aragon. Sir? At tuluyang natawa si JM na noon lamang nakita ni Caitlin kaya naman hindi na rin niya napigilang mapangiti. Anyway, paano ka nga pala nakapasok dito sa kumpanya? The usual way. Nagpasa po ako ng resume, nagpa-interview, tinanggap. Bakit? Dahil, hindi kami basta-basta tumatanggap ng walk-ins. Aragon only recruits through referrals. Lahat ng staff dito may connection sa isa sa mga senior partners, one way or another.
Baka nagkamali lang ang HR. Umiling ito. Personal ko ni-review ang file mo kagabi at ang pangalan mo was handwritten sa recommendation letter signed by someone named F. Reyes. Lolo Felipe? Tama. Muling napaupo si Caitlin. Pero paano? Halos 10 taon nang wala si Lolo. Hindi pwedeng siya yung nagrekomenda sa akin. Baka may iba nagsabit para sa kanya. Ang email timestamp ng HR was from 3 years ago. Napatitig si Caitlin dito. Sinasabi mo na, nakapasok ako dito hindi dahil magaling ako, kundi dahil sa connection? Miss Reyes, I'm sure you're very capable dahil hindi ka naman magtatagal dito kung hindi. Pero siguro talagang sinigurado ng lolo mo na dito ka makapagtrabaho sa Aragon. Baka talagang siniguro ng mga lolo natin na magiging konektado pa rin talaga tayo sa isa't isa. Diyos ko, ano to? Telenovela? Natawa si Juan Miguel. Well, the point is, kung ano man ang binalak ng mga lolo natin noon, nagtagumpay naman sila, di ba? Anong ibig mo sabihin, sir? Nandito tayo ngayon. Nagtatrabaho sa isang kumpanya. Pinag-uusapan ng kasundo ang ginawa nila. Hindi pa rin makapaniwala si Caitlin sa napag-usapan nila ng kanilang big boss. Parang kanina lang ay tinutokso-tokso pa siya ni Jenny dito. Pero ngayon, ay kasal na siya sa isang engineer, Juan Miguel Aragon. Hoy, Kate! Salubong ni Jenny pagpasok niya sa pantry. May hawak itong sandwich na may kagat. Anong chika? Bakit ka pinatawag ni engineer? Ha? Wala naman. Sabi ni Kate matapos kumuha ng tubig sa ref. Ano lang, follow up lang tungkol dun sa project. Wow ha? Follow up lang talaga? Bakit ASAP? Taas kilay nitong tanong matapos lunukin ang kinakain tinapay. Wait lang hoy! Bakit parang namumula ka hanggang ngayon? Hinawakan ni Caitlin ang pisngi at naramdaman ang init niyon. Hindi Ano lang, medyo mainit kasi, di ba? Parang sira yata yung aircon. Girl, tingnan mo nga taka-jacket na ako. Sobrang lamig ng aircon natin dito sa office. Naku ha, bakit parang nararamdaman ko na may something na hindi ka sinasabi sa akin Pilit siyang tumawa. Wala, ano ka ba? Nag-meeting nga lang kami. Strictly professional. Strictly professional? Bakit may ngiting factor pa yung kamay mo? Ano bang ginawa sa'yo ni boss? Tinitigan ka ba niya up close? Hinawakan sa kamay? Huy, grabe ka naman. Halos pasigaw niyan sabi. Work nga lang. O sige na, work kung work. Pero bakit parang kanina ka panlutang dyan? Marami lang akong iniisip, okay? At saka hindi ka na nasanay sa akin, madalas naman akong lutang. Natawa si Jenny at tumango. Kung sa bagay. Pero akala mo ba, hindi ko napansin yung mga tingin sa'yo ni Engineer JM lately? Paano lagi may gusto sabihin sa'yo Yung tipong hindi work-related? Diyos ko naman, Jenny. Huwag ka nga maingay. Baka may makarinig sa atin masabihin pa tayo mga ilusyonada. Kasi naman. Biglang bumukas ang pinto ng pantry. Natahimik ang lahat ang naroon at pumasok doon si Juan Miguel na bihirang-bihirang mangyari. Good afternoon, ladies. Sir. Alanganin pero masayang tugon ni Jenny. Tumayo pa ito't bahagyang yumukod. Good afternoon po. May kailangan po kayo? Kay Miss Reyes. Ngumiti ito tumingin kay Kate. Are you free tonight? Nanlaki ang mga mata ni Caitlin dahil alam niyang hindi lamang siya nakarinig ng tanong na yon. Sir? Dumiretso ko na lang sa office ko mamaya. May kailangan lang tayong pag-usapan tungkol sa, okay? Okay. Iyon lang at agad na rin itong tumalikod. Pero bago ito lumabas ng pinto ay sumulyap itong muli sa kanya. See you later. Pagkadis ito ay pinanlakihan siya ng mata ni Jenny. Caitlin Reyes? Ano yon ha? Bakit ka pinapapunta ni boss sa opisina niya after office hours? Bakit sa tono niya parang may secret affair kayo ha? Jenny, naan mo nga yung boses mo. Wala lang yun, okay? Baka may nakalimutan lang siya sabihin sa akin tungkol sa project. Nag-overreact ka na naman paano hindi ako mag-overreact, girl? Unang-una, hindi naman pumapasok yun dito sa pantry. Pangalawa, bira kanyang ipatawag sa opisina niya tapos ngayon, 2 beses kanyang kinausap sa isang araw lang. At pangatlo, bakit ganyang kapula yung mukha mo?
At may patwinkle pang eyes sa parang kilig na kilig ka? Naku talaga ha, kung ako lang, iisipin ko talaga na may secret relationship kayo eh. O baka naman, secretly married na kayo ha? Shh! Siya naman, nanlaki ang mga mata. Ito naman, kumakarea ka dyan, parang totoo ah. Paano nga kaya kung sabihin niya sa kaibigan na, totoo nga, nakasal na siya sa heartthrob nilang boss. Hindi na alam ni Caitlyn kung paano niya na-survive ang natitirang oras sa opisina sa kaiisip kung ano ang mangyayari ng gabing yun. Tahimik ang buong biyahe papuntang restaurant pero maingay ang utak niya. Meeting with the lawyer lang to, Kate. Hindi romantic dinner. Ano ka ba? Bakit ka ba ninenervyos? Bulong niya sa sarili kahit pa nga hindi siya mapakali dahil sa tila hinahalukay ang kanyang tiyan sa pinaghalong kaba at kilig. Kilig? At bakit naman ako kikiligin ha, Caitlyn Reyes? Pagdating nila sa restaurant ay agad silang sinalubong ng staff at dinala sa isang private dining room. Naroon na si Attorney Romeo Robles na sa 40 kamukha ng terror teacher niya nung high school. Good evening, Engineer Aragon, Miss Reyes. Bati nito sabay tayo. Please have a seat. Tumango lang si Juan Miguel at hinatak ang isang upuan para kay Caitlyn. Habang inihahain ng waiter ang kanilang orders, inilabas si Attorney Robles ang isang folder kung saan naroon ang dokumento na nagsimula ng gulong kinasasangkutan nila ngayon. Base sa dokumentong to, may record talagang kasal ninyo. Dated 5 years ago na inofficiate ng isang Reverend Pablo de Belen sa Batangas. Ayon sa registry, ikinasal kayo by proxy. May nag-file nito under both your names, using real IDs, signatures, and even an affidavit of consent. Mukhang may clerical mix-up pero bumuntong hininga ito. Technically, valid ito. Sa papel at least. Teka, ibig po talaga sabihin, kasal kami? As in, legal na kasal kami? Legally, oo. Emotionally, well, depende yan sa inyo. Pabiro pa nitong sagot. Pero oo, nire-recognize ito ng estado bilang binding union until proven void. Umayos ng upo si Juan Miguel at kumunot ang noo. Ano mga pwede natin gawin, attorney? Option 1, mag-file kayo ng annulment. Option 2, magkunwari na lang kayo na hindi nyo ito nalaman. Na parang walang ganitong dokumento. Pero illegal yon at sa oras na makalabas ito sa media o makita ng iba sa civil records, mauungkat ito. Lalo na sa oras na magpakasal na kayo. I mean, sa kanya-kanya niyong partners. Tulad ng sitwasyon ngayon ni Juan Miguel. Ngayon, kailangan nating gumawa ng malinaw at maingat na hakbang. Hindi pwedeng basta nyo lang sabihin na typo lang ito or whatever. Dahil sa oras nakapasok ito sa civil registry, itinuturing na itong legal hanggang sa mapasawalang bisa ng korte. Not without due process. Kailangan ng formal petition. Kayong dalawang magiging respondents at petitioners. Kumbaga, kailangan yung magkasundo na ipawalang bisa ang kasal. Wala naman pong magiging problema. Pareho naman namin gustong mawala ang bisa niyan, attorney. Good to hear, Miss Reyes. Kasi kadalasan sa mga ganitong kaso, nagiging circus sa media, lalo na sa estado ng mga Aragon. Tumango-tango si Juan Miguel. Walang makakalam nito. Lalo na si Joanna. Napatas ng kilay si Attorney Robles. Oh, so may third party. Not third party. Agad na pagtatama ng binata. Sa totoo niyan, ikakasal na talaga ako pero ito nga, lumabas ng dokumentong yan ah. Kasal na nga ako sa iba kaya kailangan ko munang ayusin ang lahat bago matuloy ang kasal ko kay Joanna. Ang abogado naman ang tumango. Of course, of course. So, attorney, kung mag-a-apply kami ng annulment ni sir, gano'ng katagal usually? Depende. Kung wala namang opposing party at kumpleto at maayos sa mga dokumento, pwedeng maayos ng 6 na buwan. Pero kung may problema o magkaroon ng hindi inaasahan delay, maaaring umabot ng 1.5 hanggang 2 taon. 2 taon? Medyo malakas sa tanong ni Kate. Ibig sabihin, hindi ako pwedeng magpakasal within 2 years? Napatingin sa kanya si Juan Miguel. Bakit? May pakakasalan ka ba? Wala. Nahihiya niyang tugon. If ever lang naman, sir. Hypothetical lang. Umiling-iling ito at napangiti. Basta, ayusin natin to ng tahimik. Walang makakalam. Walang pwedeng makaalam. Anyway, nabanggit kanina ni Attorney Robles na may posibleng dahilan sa likod itong marriage record.
Sinabi ko kasi sa kanya na mag-imbestiga matapos ko malaman ng tungkol dito. Turns out, hindi lang ito basta clerical error. Talaga may history involved. History? Oo, Sagot naman ni Attorney Robles, sabay bukas ulit ng folder. anong nangyari kasi may ginawang family agreement ng mga lolo nyo noong 1980s. May kasunduan sila na pag-isahin ng pamilya nyo sa pamamagitan ng kasal. Old-fashioned stuff. Teka, ano po ito? Parang arranged marriage? Napahawak si Caitlin sa dibdib pero hindi napigilang matawa. As in, may ganun din pala dito sa Pilipinas nun? More like a symbolic pact. Paliwanag ni Juan Miguel. Since business partners sa mga lolo natin at para magkapatid ng turing sa isa't isa, gusto nilang pagsamahin ang mga negosyo nila at ari-arian kung may pagkakataon. At ang pagkakataon na yon, tayo. Tayo? Tayo. Tumaas ang kilay ni Caitlin. Wow ha, para naman tayong nasa telenovela, sir. Bahagyang napangiti si Juan Miguel at maging ang kanilang abogado. Itong marriage record na ito ay maring legal execution ng nasabing kasunduan. Basta dito, ang nakapirma bilang isa sa mga witnesses ay isang Eduardo Aragon, na father ni engineer. Napasandal si Juan Miguel. Sigurado kayo, attorney? Wala kasing nababanggitan dad tungkol dito. Double check ko na ito sa civil registry. Parehong pangalan, parehong pirma. Okay, sa tingin ko, kailangan kong kausapin si dad tungkol dito. Tumango matanda. Ayun na nga ang isusuwestiyon ko. Puntahan niyo siya. Mas makakabuo tayo ng kaso kung may papaliwanag niya kung paano at bakit naiproseso ang dokumento na ito. Lalo na't pareho kayong walang alam sa nangyari nga na ganito. Nasa probinsya siya ngayon. Sa Tagaytay Estate namin. Matagal na kami hindi nagkikita kaya sigurado magugulat siya sa oras na magpakita kami sa mansyon. Sir, kailangan ba talaga na nating puntahan? Hindi ba pwedeng... Miss Reyes, hindi na lang ito tungkol sa papel. Kung may dokumento na nagsasabing kasal tayo dahil sa isang kasunduan ng mga matatanda, kailangan ko marinig mismo kung paano at bakit. Napayuko si Caitlin. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakakaba. Ang pagharap sa tatay ni Juan Miguel o ang ideya na baka nga totoong may dahilan kung bakit sila pinagtagpo. Kung tutusin, mas maganda nga na maklaro nyo itong dalawa dahil tatanungin kayo ng korte tungkol sa intention and consent. Kung mapapatunayan nyo na hindi yung intention na makasal, mas madali natin itong mapapawalang bisa. Pero kung may dokumento na nagsasabing may knowledge or proxy involvement, magiging mas mahirap at matagal ang proseso. Kaya I-suggest, kausapin yung mga dapat kausapin. Baka sila nakakaalam ng punot dulo na lahat ng ito. Saglit na natahimik si Juan Miguel at nag-isip. Okay, pupunta kami sa Tagaytay this weekend. Uwi? Ulit ni Caitlin. Oo, parte ka rin naman ito, sa ayaw mo't sa hindi. Matagal sila nagkatitigan pagkatapos. At ng mga sandaling yon, pakiramdam niya hindi na lang sila basta boss at employee. Pero hindi rin naman sila mag-asawa sa totoong buhay. Pero pareho silang may daladalang kasaysayan na kahit hindi nila gusto ay kailangan nilang unawaing mabuti. Mahigpit ang pagkakahawak ni Caitlin sa kanyang backpack habang nakatayo sa harap ng itim na SUV ni Juan Miguel. Boss, sigurado ka ba dito? Oo naman, hinihintay na tayo ni Dad. Tayo talaga? Natatakot ka ba sa dad ko? Hindi po ba dapat? Bakit ka matatakot? Muli nitong tanong matapos silang makasakay sa kotse. Sabi niyo kasi matagal na kayong hindi nagkikita. Baka... Don't worry, mabait naman si Dad. Sadya naging abala lang ako sa negosyo kaya hindi ko siya nabibisita. Huminga ito na malalim at pinandar na ang makina. Seatbelt. Sumunod naman siya at lumingon sa bintana at pinanood ang tanawin sa labas. Traffic, as usual, at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis sa pintig ng puso niya. Hindi mo ba kakausapin si Miss Joanna tungkol dito? Tanong niya matapos ang ilang minuto ng katahimikan. Hindi na kailangan. Pero, hindi pa sa ngayon. Ayoko muna sabihin sa kanya tungkol dito hanggat hindi pa ako sigurado kung ano nga ba ito. Literal na napanganga na lang si Caitlin na makarating sila sa mansyon ng mga Aragon. Luma ang disenyo nito na halong Spanish architecture. Wow! Parang pampelikula po pala tong bahay niyo, sir. Pumasok na tayo sa loob. Sa halip ay sabi ni Juan Miguel na hindi pinansin ang komento niya.
Pagpasok nila sa malaking pintuan ay sinalubong agad sila ng matandang mayordomo ng pamilya. Welcome back po, Sir Juan Miguel. Nasa veranda na po ang dad nyo. Kanina pa kayong hinihintay. Salamat, Roberto. Nakangiti ngunit simpleng sagot ni Juan Miguel bago ito lumingon sa kanya. Ready ka na ba? Parang wala naman akong choice kundi maging ready, sir. Biro niya. Naabutan nila si Don Eduardo Aragon na nakaupo habang nagbabasa ng dyaryo at hawak ang tasa ng kape. Lumingon ito sa kanila at napatayo na makita silang palapit. Dad, bati ni Juan Miguel pagkatapos ay nagmano ito sa matanda. Oh, at ikaw si? Caitlin po. Caitlin Reyes. Tugon niya. Kinamayan siya ng ama ni Juan Miguel. Malaki ang pagkakahawig nito sa binata na hindi may kakaila na mag-ama mga ito. Senior Project Coordinator siya sa company, Dad. At mukhang may dahilan din kung paano siya napunta sa Aragon Group. Reyes. Kumunot lang ang noon ni Don Eduardo pero tila may katiting na ngiti sa mga labi nito. Hindi na ako magtataka kung alam yung tungkol dito, Dad. Well, and the documents, Dad? Documents? Ibinaba nitong hawak na dyaryo. Yung kasunduan ni na Grandpa sa pagitan ko at ni Miss Reyes. Hindi nila ito kinakitaan ng pagkagulat. Tumingin lang ito sa kanilang dalawa. Oh, so nakita mo na pala yon. Alam nyo nga. Of course. Pero Dad, bakit wala kayo nabanggit sa akin tungkol dito kahit minsan? Dahil yun ang kabilin-bilin na ng lolo mo, Juan Miguel. Pero ano ba talaga nangyari? Bakit may ganitong agreement si na lolo? Naikwento ko ng tungkol sa pagsagip ni Uncle Ipe sa buhay niya, di ba? Pagkatapos noon, mas lumalim ang pagkakaibigan nila. Sabi ni Papa ng lolo mo, balang araw, magiging isa ang pamilya natin at pamilya ni Uncle Ipe. At iyon ang pinanghahawakan ng dalawang matanda. Sa kanila, honor meant keeping promises. Napalunok si Caitlin. Ang ibig pong sabihin, totoo talagang kasunduan? Tumango si Don Eduardo. Akala ko nga noon papel lang, hanggang sa may natanggap akong notice galing sa civil registrar. Pinirmahan ko. Akala ko naman simpleng dokumento lang. Pero nalaman ko na lang na may nag-file pala ng completion years later. Sino? Hindi ko alam. Sa totoo lang, siguro isa sa mga lumang abogado ni Papa. Baka out of loyalty. So, ang ibig niya sabihin, Dad, hindi lang to basta clerical error. Hindi, iho. Ito'y sinulat ang tadhana. Malumanay nitong tugon. Ano po ang pwede namin gawin ngayon, sir? Marahan tanong ni Kate na nanantya. Well, tanggapin niyo o ipawalang bisa niyo. Nasa inyo na yon. Pero pag-isipan niyo sanang mabuti nang hindi masayang ang mga bili ng lolo ninyo. Tahimik lang ang buong mansyon at pakiramdam ni Caitlin ay hindi ito bagay kahit pa lumakad lang sa makintab na sahig niyon. Sinamahan ito ni Juan Miguel sa guest room kung saan kitang-kitang malawak na hardin sa labas. Dito ka muna matutulog for the weekend. Pagkatapos mong magayos ng gamit, sumunod ka na lang para makausap natin si Dad. Okay, sir. Ilang minuto lang ay nakita ni Juan Miguel ang ama sa kusina habang nagtitimpla ng kape para sa kanila. Ngumiti ito na makita siya. Matagal na rin simula nang magkape tayo ng ganito, Juan Miguel. Oo nga, Dad. Alam kong kakaibang sitwasyon pero sa totoo lang, nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat? Oo, kung hindi dahil sa lumang kasunduan na yan, baka hindi mo pa ako sasadyain dito. Bahagyang natawa si Juan Miguel. So, parang gumawa ng ganitong kasunduan si na Grandpa para lang masiguro na bibisita ako sa inyo. Pwede. Nakangiting tugon ng ama habang hinahalo ang mainit na kape. At sa wakas, magkaroon ka ng pagkakataon na mas makilalang pamilya mo at pamilya niya. Tahimik na naupo si Caitlin sa dulo ng mahabang dining table. Hawak ang sarili nitong tasa ng kape. Ang mga lolo ninyo, pagpapatuloy ni Don Eduardo. Iginagalang nilang isa't isa. Grabe ang tiwala nila sa isa't isa. Sapat para gumawa ng kasunduan sa pagitan ng dalawang pamilya. Ngayon, parang mas naiintindihan ko na kung bakit nila ginawa ang kasunduan. Kung bakit nila sinubukang planuhin ang lahat para sa amin. Pagkadakay sabi ni Juan Miguel.
Minsan talaga mas maraming nalalaman ng matatanda. Kahit nga pagkakamali, nauuwi pa rin sa tama. Hindi ko inaasahan na maiintindihan ko ng ganitong ginawa ni Lolo. Mahinang sabi ni Caitlin na tila nahihiya pang makisali sa usapan. Napatingin si Juan Miguel sa dalaga. Miss Reyes, you are part of this now. Parte ka ng kwento ng pamilya. Pinagkatiwalaan ng lolo kong lolo mo at irerespeto ko yun. At salamat sa pagtanggap ng sitwasyon kahit medyo masalimuot. Kimi lang itong ngumiti. Tumango-tango ito at humigop ng kape. Sana isang araw, makita nyo na kung ano man ang nangyayaring ito, hindi ito isang parusa. It's an opportunity para matuto at siguro para mas maging mabuting tao. Tumango-tango siya. Naintindihan ko, Dad. Salamat. Napatingin si Caitlin sa kanya at alam niya na hindi nito inaasahan ng ganoon mula sa kanya. Lagi kasi siyang formal at istrikto sa opisina at sigurado siya naguguluhan ng dalaga sa pagbabago ng kanyang pag-uugali. Kaya nginitian na lang niya ito na para bang sinasabi na, "Congratulations, nakilala mo ang totoong ako." Nakasuot pa si Juan Miguel ng roba pagbaba nito sa kusina. Gulo-gulo pa ang buhok at halatang bagong gising. Ang bango ah. Ano yun? Fried rice at pancake? Taas kilay nitong tanong na makitang abala si Caitlin sa paghahanda ng mesa. Nagluto ka? Magandang umaga po sir. Breakfast po. Ilan sandali lang ay naroon na rin si Don Eduardo at tulad ni Juan Miguel, nakaroba pa rin ito. Nakangiti agad ito pagkakita sa kanila. Ababa, what a surprise! Naku, at nag-abala ka pa. Pero maraming salamat, Iha. Mukhang mapaparami ang kain ko nito ah. Teka lang, Miss Reyes. Ikaw ang nagluto lahat ng ito? Bakit parang gulat na gulat ka naman, sir? Na para bang wala akong karapatang matutong magluto? Biro niya. Hindi naman sa ganun. Ano lang kasi, hindi ko expected. You know, ikaw bilang isang magaling na senior project manager, akala ko career woman ka at inuwalang oras sa mga gawaing bahay. Nako, wala kasi akong choice, kundi ang matutong magluto, sir. Tumango-tango si Juan Miguel samantalang nangingiti naman ang ama nito. Tignan mo nga naman, Iho. Kung hindi pa kayo napunta rito, hindi mo pa malalaman na marunong pala magluto ang asawa mo. Sabay na napatingin ang dalawa kay Don Eduardo. Dad! Oh, hindi ba? Technically speaking naman, kasal kayo. Sa papel. Napailing na lang at napangiti si Juan Miguel habang tahimik lang si Caitlin. Nang tignan siya ng binata ay nagbaba ito ng tingin at namula ang mga pisngi, na lalo lang nagpalaki sa ngiti nito. Nagsali ng kape si Don Eduardo sa tasang habang pinapanood si Caitlin na ihain na maayos sa mesa ang mga niluto. Juan Miguel, take notes. Nakangiti nitong sabi. Ganito rin ang mamo dati sa akin, maalaga. Dad, sinasabi ko lang, Iho, na Caitlin here is a perfect wife material. She's perfect for you. Dad, okay, titigil na ako at kakain na lang ako. Caitlin, maraming salamat sa breakfast. Really appreciated. You're welcome po, sir. Sana magustuhan niyo. Sabay-sabay silang nag-almusal. Tahimik pero paminsan-minsan ay nagkukuwento si Don Eduardo tungkol sa buhay probinsya. Noong mga panahong hindi pa masyadong abala si Juan Miguel sa mga negosyo. Hindi rin nakaligtas sa mga mata ni Caitlin ang madalas pagbaling sa kanya ni Juan Miguel na para bang pinag-aaralan ng bawat niyang galaw. Thank you, Miss Reyes, sa pagluluto at paghahanda ng almusal. Hindi naman kailangan pero salamat. Walang anuman, sir. Sadyang mas masarap ang almusal kapag may kasalong kumain, hindi ba anak? Nakangiting tanong naman ni Don Eduardo sabay tapik sa balikat ang anak. Nasundan pa yon ng isa pang biro tungkol sa lolo ni Caitlin. Natawa rin si Juan Miguel, bagay na noon lamang niya nakita. Alam mo, sabi ng binata, this is nice. Ang galing mo ah. Saan, sir? Sa pagluluto o sa pagpapaimpress sa boss ko? Natigilan ito. Well, pareho. Pero ito. Itinuro ni Juan Miguel ang mga nakahaing pagkain. Sobrang galing. Lalo lang nitong pinabilis sa mabilis sa tibok ng kanyang puso. Mabuti na lang at naramdaman ni Don Eduardo ang tensyon. Alam mo, Juan Miguel, naalala ko sa kanya si Mama, ang lola mo. Maalaga, mabait, maganda, magaling magluto.
Sa halip na kay Don Eduardo, kay Caitlin na patingin si Juan Miguel. Anak, hindi ba yun ang isa sa mga weaknesses mo? Wala sa loob na tumungo si Juan Miguel. Ang magaling magluto. Natigilan si Caitlin at muntik nang mabulunan ng kanin. Po? Sumandal si Juan Miguel matapos uminom ng kape. Isa sa mga weaknesses ko sa babae, yung magaling magluto. Ramdam ni Caitlin ang panginginig ng kamay nang hawakan niya ang tasa ng kape. Napangiti naman si Don Eduardo. Naku ha, breakfast pa lang ito, Juan Miguel. Imagine kung ano pang kayang lutuin ni Caitlin para sa'yo. Wala itong komento pero nahuli ni Caitlin na nakatitig lang ito sa kanya na para bang talagang pinag-iisipan ang sinabi ng ama. 10:00 pa lamang ng umaga pero nakapaghiwa na si Caitlin ng mga gulay na kakailanganin sa kanyang lulutuin. Pagkatapos ng almusal, nag-alok siya na rin na magluluto ng tanghalian para na rin kahit papaano ay may magawa siya habang nasa mansyon. Pero may isa pa siyang dahilan. Gusto niyang patunayan na hindi lang simpleng fried rice at pancake ang kaya niyang lutuin. Aba, nagluluto ka ulit? Gulat na tanong ni Juan Miguel pagpasok nito sa kusina. Nakapolo na ito at simpleng jeans. Opo, tanghalian natin. Sinigang sa miso. Sinabi ba ni Dad na paborito ko yan? Umiling si Caitlin. Paborito niyong sinigang sa miso? Matagal na akong hindi nakakatikim yan. Especially lutong bahay. Kaya ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo. Mataas ang expectations ko sa sinigang mo, Miss Reyes. Ngumiti lang siya tumango. Nakaka-pressure naman po, sir. Just call me JM. Seryoso nitong sabi matapos lumapit sa kanya. Tutulungan na kita. Ikaw? Tutulong? Nagtaas siya ng kilay. Sigurado ka? Marunong ka ba sa kusina? Kakayanin. So ano bang kailangan gawin? Ito, balatan mo lang tapos slice. Nang iabot niya labanos ay nagtama ang kanilang mga daliri. Nagtama rin ang kanilang mga mata at kapwa sila natigilan. So magkatulong na tayo nagluluto ngayon Nakangiti nitong tanong. Parang ganun na nga po sir. From the boardroom to the kitchen. Pero dito, ikaw ang boss. Napangiti siya at nagbaba ng tingin. Habang tahimik silang naghihiwa ng mga gulay, ay dumating si Don Eduardo at nanood sa kanilang ginagawa. Kita sa mukha nitong kasiyahan na nasaksihan. Well, first time ko yata makakita ng anak ko na may kasamang babae sa kusina. Kakaiba ito Dad. Tawag ni Juan Miguel, nakangiti. Relax, Juan Miguel. Hindi ko lang mapigilang mapansin bagay ka rin pala sa kusina lalo na kapag kasama itong si Caitlin. Namula mga pisngi ni Caitlin samantalang natawa lang si Juan Miguel. Okay lang sa akin. Willing naman ako matutong magluto kung si Caitlin ang teacher. Napatingin siya dito pero wala siyang sinabi. Nagpatuloy lang sila sa pagluluto habang pinapanood ni Don Eduardo at nang sa wakas ay handa ng tanghalian ay inayos na ni Caitlin ang mesa. Tinulungan siya ni Juan Miguel na lalo lang nagpalalim sa paghanga niya para dito. Unang tumikim si Juan Miguel at nang umiti at tumango-tango ay sumunod naman ang ama nito. Humigop muna ito ng sabaw ng sinigang at ang nagustuhan ay agad na sumubo ng isda at gulay. Juan Miguel, parehong-pareho ng lasa ng nilulutong sinigang sa miso ng grandpa mo. Kumunot noon ni Caitlin. Talaga po? Natutunan ko po ito sa lolo ko. Sa kanya ko po galing tong recipe. Napangiti ang matanda. Hindi na nakakapagtaka. Ganitong-ganito talaga luto ng sinigang sa miso na hinahanap ko. Tinignan nito si Caitlin na may paghanga. Sigurado ako na naisip na rin ng mga lolo niyong ganitong tagpo. Na balang araw, pagsasaluhan yung paborito nilang ulam. Hindi inaasahan ni Caitlin na maapektuhan siya ng ganun sa kuwento ni Don Eduardo tungkol sa kanyang lolo. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makasama na matagal ang lolo niya pero hindi niya malilimutan ang maiksing panahon na yun. Caitlin, sigurado akong proud na proud sa yung lolo mo. Hindi lang sa napakasarap mong magluto kundi sa pagiging mabuti mong tao. Salamat po sir. Sana nga po alam niyo kung gaano ko pinapahalagahan ng mga bagay na naiwan niyo sa akin. Napatingin sa kanya si Juan Miguel. Hindi may kakailang paghanga. May kung ano sa paraan ng pagsasalita ni Caitlin. Marespeto, taos sa puso. You did a great job. Tulad ng sabi ni Dad, siguradong masaya ngayon ang lolo mo. Ang lolo natin ngayon.
Pagkatapos ng tanghalian ay tumulong si Juan Miguel sa pagliligpit ng mesa. Napagtanto ni Caitlin na kahit papormal ang kanyang boss, ay unti-unti na nitong hinahayaang ipakitang personalidad nito sa labas ng opisina. Ang pagtulong sa kusina, ang pagbibiro, at kahit ang panunukso sa kanya. Nang gabing yun, ay magkasama silang pumasok sa atik ng mansyon. Sabi ni Dad, baka raw narito yung mga lumang dokumento ni Grandpa. Bulong ni Juan Miguel habang hawak ang flashlight. Pundido na kasi ang ilaw ng kwarto kaya wala siyang choice kundi ang maghanap sa gitna ng dilim. Nakakatakot naman dito, sir. Mahinang sabi ni Caitlin na nakasunod lang sa binata. Hawak naman ng luma at maliit na lampara. Bakit parang haunted library naman to? Dahil lumang bahay na to. Malamig ang boses nitong tugon at tila ba nananakot pa. Relax na lang, Mrs. Aragon. Nandito naman ako. Sir ha, nagiging komportable na kayong kakatawag sa akin ng Mrs. Aragon. Well, technically naman, asawa kita. At hanggat hindi pa napapawalang bisan dokumento, Mrs. Caitlin Reyes Aragon ka talaga. Mabuti na lang at madilim dahil ramdam ni Caitlin na nag-init ang kanyang pisngi at sigurado siyang pulang-pula ang mga yon. So, ano nga bang hinahanap natin dito? May binanggit kanina si Dad. Sagot nito habang sinusuyod ang flashlight ang mga lumang kahon. Na baka may mga lumang record dito. Halimbawa, mga sulat ng mga lolo natin. Sulat? Patalik silang magkaibigan, hindi ba? So kung may agreement talaga sila, siguradong may iba pang pwedeng maging ebidensya. Tahimik sila naghalungkat sa mga maalikabok na kahon kung saan may mga lumang envelope. Hanggang sa may makita si Caitlin na isang kahon na may nakasulat na Reyes Aragon Estate Papers. Sir, ito kaya yon? Lumapit si Juan Miguel at dahan-dahan nilang binuksan ang kahon. Sa loob, may mga lumang dokumento, sulat kamay na liham at ilang larawan ng dalawang batang lalaki. Nahalatang sina Lolo Felipe at Lolo Rodrigo nung kabataan ng mga ito. Kinuha ni JM ang isang sulat na may petsa na ika-21 ng Marso, 1974. Felipe, kung sakaling dumating ang panahon na magkaroon na tayo ng anak o apo, sana'y maging magkaibigan din sila gaya natin. At kung papala rin, kung ang isa'y lalaki at isa'y babae, sana'y magkasundo rin ang kanilang mga puso. Pinapangako ko kung mananatiling totoo ang pagkakaibigan natin, itatali ko sa kasulatan ang ating mga pangalan. Pero kahit wala na tayo, mananatiling magkadikit ang ating mga dugo. Rodrigo. Totoo nga. Bulong ni JM. Ang ibig sabihin, yung kasunduan nila hindi lang basta sa papel. Parang pangako nila yun sa isa't isa na kasama pati mga buhay nila. Isang pangako sa pagitan ng dalawang tao na naniniwala sa kahalagaan ng pagkakaibigan at sa tadhana. Napangiti si Caitlin at hindi napigilang mapaluha. Grabe, parang pelikula no? Parang binalak talaga ng mga lolo natin to. Baka alam talaga nila na magkikita tayo balang araw. Tama. Sa ngayon, itago muna natin to. Alam kong yun ang gusto nila. Sa ngayon. Oo, tama. Para sa kanila. Nagtaas siya ng tingin at ngumiti. I'm sure na kung nanonood sila ngayon sa langit, baka kinikilig na yung mga yon dahil unti-unting natutupad ang gusto nilang mangyari. So, wag natin silang i-disappoint. Anyway, salamat Miss Reyes sa pagsama sa akin dito ngayon. Pabulong nitong sabi habang matama nakatitig sa kanya na sa tingin niya ay hindi dapat, lalo na sa sitwasyon nila ngayon. May sasabihin pa sana siya pero biglang humangin na malakas at sa hindi maipaliwanag na dahilan, ramdam nila na tila may gustong ipahiwatig ang kanilang mga lolo. Na ang kwento nila ay hindi nagsimula sa opisina. Ito ay nagsimula ilang dekada na nakalipas sa pangako ng dalawang magkaibigan na parang magkapatid na ang turingan. Sir, okay lang kayo? Nag-aalalang tanong ni Caitlin dahil biglang natahimik si GM na titig lang sa kanya na tila nakakita ng multo. Oo, pero... At parang pakiramdam nila ay lumitang espasyo sa paligid, dahilan para mapalapit ang distansya nila sa isa't isa. Nanatiling nakatitig si JM sa kanya at nang maramdaman niyang mainit itong kamay sa kanyang pisngi ay napapitlag siya. Sir, isang marahan at maiksing halik ang dumapo sa kanyang mga labi. Hindi niya alam kung paano nangyari pero napapigit na lamang siya
na unti-unting lumalim yun. Kapwa sila natigilan pagkatapos. Napapikit muli si Caitlin na para bang mabubura nun ang nangyari. Napaatras naman si JM na para bang biglang nagising sa pagkakaidlip. I'm sorry. That was inappropriate. Hindi yun dapat. Napahawak ito sa malikabok na mesa. Miss Reyes, hindi ko sinasadya. Ano lang kasi, masyado kang malapit. Akala ko naisip ko na, hindi ako nag-iisip. Oo, tama. Hindi ako nag-iisip. At mali ang ginawa ko, lalo na bilang boss mo. I'm so sorry. Nanatili lang na nakatayo si Caitlin sa harap nito at marang hinawakan ng bibig. Okay lang, sir. Ibig kong sabihin, alam ko naman na hindi mo sinasadya. Umiling ito. Dapat pinanatili kong boundary sa pagitan natin. Dapat professional ako. Hindi ko talaga alam kung bakit. Kung bakit ko ginawa yun. Hindi naman ako ganun na. Bagya itong natawa sa sarili. Hindi ako ganun na nawawala ng kontrol. Bakit kayo nawala ng kontrol? Mahina niyang tanong. Hindi ko rin alam. Umayos ang tayo si JM at huminga ng malalim. Anyway, kunin natin ang mga pwede nating ipakita kay attorney. Kailangan pa nating ipa-analyze sa mga pirma dito sa sulat. Okay, sir. Tumango siya na parang walang nangyari, na parang hindi siya hinalikan ng kanyang boss kanina lang. Miss Reyes, just so you know, that case, it was amazing. Hindi alam ni Caitlin kung bakit kailangan pa yung sabihin ni JM dahil lalo lang nitong pinakomplikado ang komplikado na nilang sitwasyon. Tinignan niya ito noon ay abala na sa pag-aayos ng mga dokumento sa kahon. Lunes, at tulad ng mga nakaraang Lunes, abala sa opisina ng Aragon Real Estate Group pero ibang aura ni Caitlin at ni Juan Miguel. Okay, Kate. Magkunwari ka lang na walang nangyari. Hingang malalim. Ismile ka lang na parang normal lang ang lahat. Na parang hindi ka hinalikan ng big boss. Mabilis siya naglakad sa hallway na para bang may iniiwasan. Oo nga pala. Mayroon siyang iniiwasan. Please Lord, huwag mo muna ipakita sa akin si Big Boss, utang na loob. Hindi pa yata ako ready na makita siya ulit pagkatapos ng nangyari. Pero kung bakit ba parang nananadya ang Diyos dahil ng pagliko niya ay nakita niya naglalakad si Juan Miguel patungo sa kanyang direksyon. Kahit hindi siya sadya natigilan siya nang magkaharap sila sa gitna ng hallway. Ganoon din ang boss niya na halatang nagulat pagkakita sa kanya. Miss Reyes. Good morning, sir. Halos pabulong niyang bati. Pilit iniiwasan ng mga mata nito pero hindi niya magawa. So, tungkol sa Aragon Heights project, na-update ko na yung charts na nirequest mo, sir. I see. Good. Kailangan ko na yung projections by noon. Noted, sir. Thank you. At pagkatapos noon, ay ilang sandali silang natahimik. Walang gustong umalis, walang gustong magsalita ulit. Napalunok na lang si Caitlin na pinipigilan na malapit na siyang himatayin. Sir, yung sa memo nga pala about the meeting last Friday. Ako nang bahala doon. Mag-focus ka na lang sa Aragon Heights. Sige, sir. May kung anong tinignan muna si JM sa cellphone nito bago nagpatuloy. Nag-breakfast ka na? Coffee lang, sir. Coffee? Hindi yung breakfast. Teka, gusto mong mag-breakfast muna tayo? Medyo maaga pa naman. Come on. Breakfast? Tayo? Bakit parang gulat na gulat ka? Ha? Kasi baka hindi tayo dapat makita na magkasamang nagbe-breakfast, sir. Oh, ganun ba? Okay, sige. See you around. Inayos ito necktie at pagkatapos ay naglakad na palayo. Akala ni Caitlin ay iyon ang una't huling encounter niya with the big boss ng araw na yon. Pero bago mag-lunch ay sinubok na naman siya ng Diyos. Dahil pagdating ng elevator sa ground floor, bumukas ang pinto niyon at doon, nakatayo sa loob si Juan Miguel. Nakapamaywang ito, nakakunot ang noo. Gusto sanang tumalikod na lang ni Caitlin. Tumakbo o kaya ay tumalon sa bintana pero nakita na siya nito at alam niyang wala na siyang kawala. Miss Reyes. Sir, hello. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob at pilit na itinago ang panginginig. Tumayo siya sa tabi ng binata. Ilang pulgada lang ang layo sa isa't isa. Kalma lang, girl. Bakit ka kinakabahan?
Elevator lang to, kasama si Big Boss. Wala lang to, girl. Miss Reyes, Mababa ang boses ito na parabang kagigising lang mula sa mahimbing na pagkakatulog. Sir, okay ka lang ba? napatingin siya dito. Okay naman, ikaw? Okay lang. Pero tingin ko, kailangan natin pag-usapan yung nangyari. Shucks. Bulong niya sa sarili. Sir, tingin ko parang hindi na kailangan. Okay lang naman yun. Actually, nakalimutan ko na eh. Nakalimutan mo na? Ito naman ang humarap sa kanya. Totoo? I mean, hindi naman. Wala naman yun, di ba? Miss Reyes, hindi ako komportable na magpanggap tayo na wala lang yun. Pero mas madali kasi kung Ayoko ng madaling option. tumunog ng elevator sa floor ng kanilang opisina pero hindi ito lumabas. Sa halip, hinarang nitong kamay sa pinto. Miss Reyes, tell me, anong tingin mo sa nangyari? Pero nablangko ang utak niya. Hindi mo kailangang matakot sa akin. Hindi naman ako natatakot. Nung hinalikan kita, anong naramdaman mo? I mean, nagalit ka ba sa akin na inis? Please, kailangan ko lang malaman. Hindi naman ako nagalit. Siguro sobrang nagulat lang, sir. Hindi ko talaga kasi inaasahan. I mean, sino ba naman ang mag-aakala na mangyayari yun sa pagitan natin? So, hindi ka galit. Umiling siya. Hindi ako galit. Pero hindi ka komportable. I mean, things got awkward between us after. Sir, noon pa man talagang awkward na tayo sa isa't isa. Bakit nga ba? Natatawa nitong tanong. Yumuko si Caitlin. Lahat naman yata, sir, na awkward kapag kaharap ka. Pero ikaw, bakit ka awkward sa akin? Sir, kailangan ba talaga natin pag-usapan yan? Do you like me? Ha? Medyo malakas yan tanong. Sir, Sige, never mind. sa wakas ay tumabi ito at hinayaang bumukas na ang elevator. So, that kiss, wala lang ba talaga sa'yo yun? Sa'yo ba? Lakas loob niyan tanong. Yung totoo? Hindi ko rin alam. Pero yung advice mo nakalimutan na lang natin. Hindi ko yata kaya. Sir, Anyway, see you around. Sana hindi tayo maging awkward dito sa office. Ayaw naman natin na may makapansin na may something between us. wala naman something between us, sir. Wala ba? Bago pa man siya makasagot, ay nakangiti na itong lumabas ng elevator. Uy, bakit parang blooming ka? Tuksong bunga ni Jenny habang sabay sila nagkakape sa pantry. Isang weekend lang lumipas pero bakit parang isang buwan ka nagbabakasyon at nagpaspa? At nagpalit ka pa ng skincare, girl? Grabe ang glow mo today. Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Medyo malakas na tugon niya. Iba ka kasi kompleto lang ang tulog ko nitong weekend. Kompletong tulog kasama ni Big Boss, you mean? Jenny! Singal niya kahit pa nga hindi niya maitago ang kilig. Huwag kang magbibiro ng ganyan, nakakaya sa makakarinig. Kasi naman, grabe ang chemistry niyo ni Big Boss kanina sa hallway, lalo na yung mga tinginan yung kay lalagkit. Parang pang K-drama ang peg. Bumilog ang mga mata niya. Hoy, hindi! At eksakto naman ang bukas ng pinto ng pantry at pumasok ang kanina pa nilang pinag-uusapan. Miss Reyes, Bati nito sa kanila. Napatingin tuloy ang buong pantry dahil sa bigla nitong pagpasok doon. Sir? yung report mo, nakita ko na kanina umaga yung tungkol sa Aragon Heights. Good job. Salamat, sir. By the way, Iniabot ito sa kanyang itim na thermos na noon lang niya napansin na dala nito. nakalimutan mo to sa kotse. Nilinis ko na yan and ordered your favorite. Tahimik ang lahat ang naroon, lalo na si Jenny na halos malaglag sa upuan. Salamat, sir. Tumango-tango lang ito at lumabas na rin agad ang pantry. Hindi pa man ito nakakalayo ay nagtitili na si Jenny sa harap niya. OMG! Tama ba dinig ko? Naiwan mo ang thermos mo sa kotse ni Big Boss? Paano? Paano nga ba? Paano niya ikukuwento kay Jenny na sinama siya ni Juan Miguel sa mansyon nito sa Tagaytay para ayusin ang dokumento ng kasal nila nang hindi nito malalaman ang sikreto na legal siyang kasal sa kanilang Big Boss? Maayos naman ang lahat sa loob ng conference room, maliban kay Juan Miguel. Kanina pa siyang hindi mapakali.
Hindi dahil sa trabaho kundi dahil kay Caitlin. Nakaupo ito sa kabilang dulo ng mesa. Katabi si Eric, isa sa mga project leads na sa tingin niya ay masyadong malapit sa dalaga. Good afternoon, sir. Simula ni Eric habang ipinapakita ang hawak na layout. Ito po yung proposal ng team para sa Eco Housing Project. Nilamay namin yan ni Caitlin kagabi, sir. Mabuti na lang pumayag siya na mag-OT. Napatingin siya sa dalaga. Oh, nag-OT ka kagabi? Yes sir. May revisions kasi na kailangan namin tapusin. Hanggang anong oras? Around 11. Nag-stay kayo sa office hanggang 11. Nang kayong dalawa lang? Nagkatinginan sina Caitlin at Eric. Parehong hindi nakatugon. Next time, ayoko may nag-overtime. Kung may kailangan kayong tapusin, do it the next day. Understood? Kay Caitlin lang siya nakatingin habang nagsasalita na wala sa loob niya. And Mr. Dizon, sa susunod na may hinahabol kang deadline, huwag mo nang idamay si Miss Reyes sa OT. Oh, noted sir. Paglabas ng conference room ay hindi napigilan ni Caitlin na sabayan si Juan Miguel sa paglalakad. Sir, Yes? parang sobra naman yata yung ginawa mo kay Eric. Hindi mo naman siya kailangang pagalitan ng ganun. Hindi ko siya pinagalitan. Pinagsabihan ko lang. Big difference. Pero bakit? Hindi naman kailangan. Di mo kailangan samahan siya mag-OT, Miss Reyes. Pero ako ang head ng team. Dapat lang na Ilan ba kayo sa team? Bakit kayong dalawa lang nag-OT? hindi available yung iba tsaka Ayoko ng ganun, Miss Reyes. ng ano. Na ginagabi ka dito sa opisina na may kasamang lalaki. Dahil, kumunata noon niya. Lalo na makita niya nakangiti ito. Dahil employee kita. At iniisip ko lang ang safety mo. Yun lang talaga, sir. Huminto siya sa paglalakad. You're enjoying this, aren't you? Well, muli ito napangiti. Ako lang ba, sir? O may kaunting pagsaselos? Ha? Hindi ako nagsiselos. Bakit parang Miss Reyes, this conversation is over. At tinalikuran na niyan dalaga na sigurado siya nakangiti pa rin ang iwan niya. Pagpasok niya sa opisina, ay naabutan niya si Dan, ang kanyang best friend na isa rin sa mga architect ng kumpanya. Bro, nakita kita kanina sa meeting. Napansin ko lang parang may spark kayo nung isang mga employee. Si Caitlin Reyes ba yun? Dan. Oh wait, siya ba yung secret wife mo? Tumigil ka nga. Teka, bakit parang may something ka na sa kanya? Napatingin siya rito at napailing. Nababaliw ka na ba? Nababaliw? Ako? Mukhang ikaw nababaliw na eh. Kanina lang, nung tinawag ni Mr. Dizon si Miss Reyes na Miss K, muntik mo na masuntok eh. Parang wala akong naalala nangyaring ganun. Baka nga hindi mo maalala kasi na-blackout ka na ng selos. Dan. Okay, fine. Itinaas ito ang dalawang kamay bilang pagsuko. Defensive mode noted. Pero ingat ka bro. Kung hindi mo mapipigilan ang sarili mo, tiyak na may makakapansin na hindi na lang basta boss-employee ang relasyon niyo ni Miss Reyes. Nang gabing yon, habang palabas ang opisina, ay nakita siya ni JM na may bitbit na mga folder. At bago pa siya makapagsalita, ay kinuha na ng binata ang mga ito. Nako sir, ako na. Kaya ko naman. Alam kong kaya mo. Seryoso nitong tugon. Gusto ko lang. Okay lang kayo sir. Kanina lang, siniguan mo yung project head. Ngayon, nagbibitbit na kayo ng folders. Napangiti ito. Balance ang tawag doon. Balance? Professional in public. Sabi nito matapos buksan ang pinto para sa kanya. And gentleman in private. Wala siya naitugon. Napatingin lang siya dito habang ibinababa nito ang mga folders sa kanyang mesa. Ano kaya nakain itong si boss at bakit parang kakaiba na naman ang kinikilos nito? Lalong hindi na alam ni Caitlin ang iisipin na muli sila magkita sa labi ng gusali. Inaayos pa nito ang blazer na makita siya nito. Kasalukuyan siya noong nakikipag-usap kay Darwin malapit sa reception desk. Tawanan, ngitian, kaunting kwentuhan. Lumapit ito sa kanya na nagpaalam ng binata at makalabas na ng building. Sino yun? Sir, si Darwin. Simple niyan tugon. Kaklase ko nung college. Kasi simula lang niya ng work sa bagong firm sa 4th floor. Nagkataon lang na nakita kami. Kaya in-invite niya ako sa dinner mamaya to catch up. Humigpit ang pagkakakapit ito sa hawak na kape. Dinner? Tumango siya na hindi alintana ang kunot sa noo nito.
Lumapit pa ito sa kanya ng bahagya at tinignan siya mabuti. I'm sorry to ruin your plan tonight pero katatawag lang ni Attorney Robles. Kailangan daw nating mag-meeting over dinner. May mga importanteng detalye lang siyang kailangan linawin tungkol sa documents. Ngayong gabi, sir? Pero nakasagot na kasi ako kay Darwin. Well, I guess you have to call him at sabihing hindi kayo matutuloy. Importante lang, sabi ni Attorney. Hindi na pwedeng i-reschedule. Seryoso mukha nito pero agad ding ngumiti pagkatapos. Ganun ba? Okay, sige. Tatawagan ko na lang si Darwin. Next time na lang siguro kami magdi-dinner. Good. Nang gabing yun, sa isang eksklusibong restaurant, dinala ni Juan Miguel si Caitlin. Sa totoo lang, tingin niya ay masyado mukhang romantik ang lugar para lang sa isang meeting with their lawyer. Napatingin tuloy siya sa binata na nakaupo sa harap niya. Nakangiting nakatingin sa kanya na para bang tinitignan kung komportable ba siya o hindi. So, wala pa ring sagot si Attorney Robles? Dahil 15 minutos na sila naghihintay at medyo nakakaramdam na rin siya ng gutom. Wala. Mukhang may urgent family matter siya. I think he can make it tonight. Napatas ng kilay si Caitlin. Sayang naman. Bakit parang masyado ka naman disappointed? Hindi naman, pero kasi... Si JM naman ang nagtaas ng kilay. May dinner nga pala kayo dapat nung dati mong classmate. Ano nga bang pangalan nun? Dustin? Darwin. Pagtatama niya. Whatever. Tinignan siya nito sa parang nakakailang na nakakakilig kaya nagbaba na lang siya ng tingin. Gusto mo bang umalis na lang para makipag-meet sa kanya instead? Ha? Since hindi naman natuloy ang meeting natin kay Attorney, baka gusto mong tawagan na lang ulit yung college classmate mo para ituloy na lang ang dinner nyo. Do you know? Catch up. Sir. Or you'd rather stay? Huminga ito na malalim at sumandal. Excuse me, sir? Stay for dinner. Hindi iyon isang tanong, kundi parang isang pakiusap. Wala na ring nagawa si Caitlin kundi ang sumang-ayon. Sino ba naman ang tatanggi sa gwapong big boss? Ilan sandali lang ay dinala na ng waiter ang kanilang order na sa tingin niya ay mas mahal pa kaysa renta niya sa kanyang apartment. So, itong Darwin, close ba kayo? Normal lang. Same circle of friends, group work close, pieces bodies, ganun. Pieces bodies lang? Oo, buong college kami magkaklase so naging kayo. Ha? Kasi parang may something sa inyo no, nakita ko kayo sa lobby. Napaangat siya ng tingin. Anong ibig mo sabihin? Exactly that. Exactly what? Umiling ito. Never mind. Kumain ka na, baka lumamig ang soup. Teka lang sir, may galit ka ba kay Darwin? Wala akong galit sa kanya. So, bakit ka ganyan? Wala. Ibinaba ni JM ang kubyertos bago nagpatuloy. Hindi lang ako komportable na makipag-dinner ka sa lalaki na kung makatitig ay parang gusto ko nang iuwi. Ano? Natawa siya. Hindi niya yun napigilan dahil hindi niya inaasahan na maririnig yun mula kay JM. Sir, naririnig mo ba sarili mo? Parang may pagsaselo sa tono mo ha? Paano ko sabihin ko na oo, nagsiselos ako. Nagsiselos ka? Nagsiselos, naiinis. Naiinis ka sa akin? No, hindi sa'yo, sa sitwasyon. Bakit? Umiling na lang ito. Ay, kumain na lang tayo, okay? Basta sa susunod, kapag may nagaya sa'yo na mag-dinner o magkape, gusto ko na sabihin mo muna sa akin, understand? Okay, pero bakit? Dahil delikadong panahon ngayon, hindi ka dapat sumasama ng basta-basta sa mga lalaki lalo na't hindi mo kilala. Pero kilala ko naman si Darwin, matagal na kami magkaibigan. Kahit pa, lalaki pa rin yun. Grabe sir ha, daig mo pang tatay kong makapangaral. Di mo ko tatay, pero asawa mo ko. Nanlaki ang mga mata niya. Asawa? Oh, di ba? Totoo naman. Technically, you are Caitlin Reyes Aragon. Di pa naman natin napapanalang kasal kaya may karapatan ako na magselos at pagbawalan kang makipag-dinner sa kung sino. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Napakiramdam niya ay lalabas yon sa kanyang dibdib. Napakagat siya ng labi nang hindi sinasadya na hindi nakaligtas sa mga mata ng binata. Caitlin, don't do that. Baka makalimutan ko na sa public place tayo. Sir ha, kung magsalita ka parang hindi ka ikakasal sa iba.
Doon sumeryoso ang mukha ni JM at ilang sandali lang ay napangiti din. Bakit? Nagsiselos ka? Ay, ipasa ba sa akin? Kanina lang ikaw ang halos umusok sa selos kay Darwin. Huwag kang babanggit ang pangalan ng ibang lalaki kapag kasama ako. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Oh, see? Ikaw ang nagsiselos, hindi ako. Inaamin ko naman na nagsiselos ako, di ba? Doon walang naitugon si Caitlin. Tinignan lang niya si JM na seryoso lang sa pagkain. Seryoso ka? Bakit? Don't ask me something na hindi ko rin alam ang sagot. Dahan-dahang umiling si JM. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano nangyayari. Kung ano to nangyayari sa atin. Baka naguguluhan ka lang sir sa setup natin. You know, yung sa mga lolo natin. Ikaw din ba? Marahan siyang tumango at sa wakas ay ngumiti ito. Simula na lumabas yung agreement na yun. Akala ko, kayang-kaya kong i-separatean, totoo sa hindi. I mean, ano ba mahirap dun, right? Bahagya pa ito natawa. Habang tumatagal, parang lagi na lang kitang hinahanap. Lagi kita naiisip. Kung after work, anong ginagawa mo? Kung sino kasama mo? Sir, hindi niyo dapat sinasabi yung mga bagay na yan. Bakit? Dahil ikakasal ka na, di ba? Kay Miss Joanna. I'm sure nakaplano na lahat sa inyong dalawa. Ang magarbong kasal, ang bahay, ang magiging buhay nyo, kung ilan na magiging anak nyo. Pwede namang magbago ang plano. Tinignan niya ito sa mata at sa isang saglit, napansin niya na parang maging ito ay nagulat sa sinabi nito. Sorry kung hindi ka komportable sa usapan. Hindi naman sa ganun, pero kasi, huwag na sana nating gawing mas mahirap ang sitwasyon natin. Hindi ko naman intensyon, sorry. Hindi ko na lang talaga kayang sarilinin na lang tong feeling na to. At gusto kong malaman kung ganun ka rin. Gusto kong malaman na hindi lang ako nahihirapan. Na somehow, pareho tayong nararamdaman. Sir. Alam kong sa papelan dapat tong sa atin pero Caitlin. Caitlin? First name basis na ba tayo ngayon? Biro pa niya. Kung pwede sana. I mean, we've already kissed anyway and Sir? JM na lang please. Kapag tayong dalawa lang, JM na lang. Pero paano si Miss Joanna? Kung iba lang ang sitwasyon, si Caitlin na siguro ang pinakamaligayang babae sa balat ng lupa. Sino ba naman na mag-aakala na may in love sa kanilang big boss? Ang bilyonaryo, guwapo at matipunong si Juan Miguel, na ang lumang kasunduan ng kanilang mga lolo ay magkakatotoo pala sa huli. Yun ay kung walang Joanna Bernabe sa usapan. Hindi na dapat siya dumalo sa charity ball na yon ng kumpanya, pero pinakiusapan niya si Juan Miguel at sino ba naman siya para tumanggi. Sa isang garden resort, ginanap ang formal na pagtitipon kung saan imbitado ang mayayaman at kilalang tao sa larangan ng real estate at architecture. Papunta na sana siya sa gazebo nang bigla siyang hinarang ng isang matangkad na babae. Makintabang suot itong itim na bestida, mataas ang takong ng sapatos, na tila kagagaling lang sa isang fashion show. Hi! Taas ang isang kilay na bati ni Joanna. Caitlin, right? Napalunok siya. Yes. Good evening, ma'am. Ma'am? Tinawanan yon ni Joanna. How cute. So, Joanna, ano ginagawa mo dito? Kapwa na patingin sina Caitlin at Joanna sa entrada at nakita na palapit si Juan Miguel. Formal na formal ito sa suot na coat and tie. Oh, hi honey. I missed you. And then, nabalitaan ko, ito. Mataray nitong sabi sabay turo kay Caitlin. Your little legal stunt. Joanna, huwag dito please. Anong stunt? Tumingin sa kanya si Joanna na tila nanghuhusga. Oh, come on, Caitlin. I'm sure alam mo sinasabi ko. Kilala mo naman ako, hindi ba? Well, kung hindi pa, let me introduce myself. I am Joanna Bernabe. Ako ang totoong fiancé, ang totoong pakakasalan. As in long term, hindi sa papel lang. At higit sa lahat, hindi agreement wife. Enough! Medyo malakas sa sabi ni JM. Huwag mong pagsalita ng ganyan si Caitlin. Aba. Ano to? You're defending her now? Lumapit pa ito kay JM.
Hindi ba dapat ako yung dinidefend mo dahil ako yung magiging asawa mo? Joanna, matagal na nating alam na arrange lang ang engagement natin. It was never romantic. At sa tingin mo may pakialam ako? Pagalit itong tanong. Ang mahalaga sa akin ay ang sasabihin ng public, ang kahihiyan ko. Alam mo ba na may natatanggap na akong messages asking kung totoong chismis na matagal ka na palang kasal sa iba? My God, Juan Miguel, imagine the scandal! Napaurong si Caitlin dahil kahit na papano ay alam niya ang sakit na nararamdaman ni Joanna ng mga oras na yon. I'm sorry. Di mo kailangang humingi na sorry sa kanya, Caitlin. Putol ni JM. Pinanlakihan naman yon ng mga mata ni Joanna. At talagang kinakampihan mo pa siya kaysa sa akin? Wala akong kinakampihan. Pero sana marunong ka rumispeto. Respeto? Mapakla ang tawa nito. Paano ang respeto sa akin? Sa dignidad ko. Juan Miguel, niloko mo ko. At ang masakit pa nun, kung hindi pa ako bumalik sa Pilipinas, hindi mo pa ako kakausapin. Hindi kita niloko, Joanna. Wala namang kami. Sa umpisa ay napatingin siya kay JM, pero agad din siyang yumuko. Walang sila. Totoo naman, pero masakit pala yun kapag nanggaling mismo sa binata. Ilan sandali lang ay naramdaman niyang palapit si Joanna. Hanggang sa masyado na itong malapit sa kinatatayuan niya. Caitlin, right? You better listen carefully. Kung sa tingin mo ay magiging totoong kasal niyo sa papel. Wake up, girl! Gusto nang umiyak ni Caitlin pero pinilit niyang magpakatatag. Ano bang gusto mong mangyari? Simple. Stay away from my Juan Miguel. Joanna. Sa pagkakataong yon ay may galit na sa tono ni JM. Huwag mo siyang didiktahan sa gusto at hindi niya gustong gawin. Pero kaya kong diktahan na nakikita ng publiko. Kaya ikaw, babae, huwag mong hintayin na ilabas kong sikreto niyong ito. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi nasisira ang pangalan mo. I'll be blunt. Itong buong secret marriage yung dalawa sa papel, sasabog to. At kapag nangyari yon, ang pangalan mong unang masusunog, Juan Miguel. Third-party speculation, legality scandals, shareholders panicking. Ayaw mo ng ganon, hindi ba? Napakagatlabi si Caitlin. Hindi dahil sa guilty siya, kundi dahil sa may katotohanan ng mga sinabi ni Joanna. Kaya ito yung suggestion ko sa inyo. Bilisan yung proseso ng annulment. I-announce nyo professionally at tutulungan ko pa kayo linisin ng lahat ng kalat na ginawa nyo. Bago pa mahuli ang lahat. Excuse me. Maiwan ko na muna kayo. No, Caitlin. Dito ka lang. Matigas itong sabi. Joanna, hindi ba sabi ko, ginagawa namin ng paraan. May lawyers handling it. Oh, talaga? Alam mo ba mga chismis na kumakalat ngayon? Na ikinasal na nga raw kayo sa Tagaytay, na inakit ka nitong babaeng to para magkaroon ng posisyon sa kumpanya. Nabuntis siya kaya buntis? Ako? Imposible naman yon, kalokohan. Alam ko. Because my Juan Miguel would never want someone like you. Pero paniniwalaan ng mga tao ang gusto lang paniwalaan lalo na't juicy ang story. At itong sa inyong dalawa, it's super juicy for those people. Joanna, salamat sa concern pero please, huwag ka na makialam sa proseso. Makikialam ako hanggat may papeles pa rin na nagpapatunay na kasal ka sa babaeng yan, Juan Miguel. At pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis hanggang sa hindi na nila naririnig ang takong nito sa semento. Tama si Miss Joanna. Kalokohan to. At siguro nga, ako ang problema. Mas mabuti siguro kung stop. Hindi ikaw ang problema. Pero alam ko naman ang lugar ko. Mas mabuti siguro kung lumayo muna ako. Maglilib muna ako sa opisina hanggang sa... Hindi ka maglilib. Wala maglilib, Caitlin. Tignan mo ko. Dahan-dahan siya nagtaas ng paningin. We are doing this together. Kahit anong pressure ang ibato niya sa atin, kakayanan natin, okay? Dahil hindi ikaw ang kalaban dito. Hindi ikaw ang sagabal. At hindi kita hayaang harapin ang problemang ito na mag-isa. Napakapit siya sa kanyang dibdib. Bakit ka ganyan? Hindi mo naman kailangang ipagtanggol ako. Wala naman akong karapatan na... May karapatan ka, Caitlin. May karapatan kang irespeto, ipagtanggol, itrato ng tama. Pero... Basta, kaya natin to, okay? Marahan siyang tumango at huminga ng malalim. Again, Caitlin, I'm sorry about all this.
Pero umiling siya at humakbang paatras. Hindi mo kailangan mag-sorry. Kailangan. Hindi ko alam na pupunta siya rito. Hindi ko alam na harapin kanya ng ganun. Paano niya nalaman ang tungkol sa... Ewan ko. Pero sa tingin ko, mabuti na rin malaman niya ngayon pa lang. Para ano? Para isipin niya na kontrabida ako sa inyo? Na gusto ko tong sitwasyon natin at gusto ko maghiwalay kayo para ako ang pakasalan mo? Kate. Ayoko ng ganito, JM. Nangako ka sa akin na aayusin natin ang lahat ng tahimik, na walang makakaalam, na hindi makakalabas. Pero ngayon nalaman na ni Miss Joanna. Natatakot ako, JM. Natatakot ako sa kaya niyang gawin para masira ako. Ako ang bahala sa kanya, you hear me? I will talk to her. I promise. Hindi ko papayagan na may mangyaring masama sa'yo. Ramdam agad ni Caitlin ang kakaibang tingin sa kanya ng mga tao sa opisina, kaya yumuko na lamang siya habang naglalakad. Pero sadyang hindi niya maiiwasan ang ilang kasamahan na para bang ipinanganak para makichismis. Uy, good morning, Mrs. Aragon. Bati ni Ivy na isa sa mga kabiruan niya. Ginitian lang niya ito at ilang sandali lang ay may narinig siyang bulungan sa umpukan sa sulok ng reception area. Sabi nila biglaan daw. Paano nangyari yun? Hindi naman sila close si boss, di ba? Baka naman nilandi. O baka ginayuma. Nako, mabuti na lang talaga't malakas ang self-control ko. Dahil kung hindi, hindi lang report sa HR ang mapapala yung mga maritas kayo. Kahit gusto na niyang kainin na lang ng lupa, ay nagtuloy-tuloy lang siya sa paglalakad. At bago pa siya makaupo sa kanyang desk, ay bumukas ang pinto ng main office. Miss Reyes, come with me for a moment please. Buong floor natahimik at lahat napatingin sa kanila kaya wala na siya nagawa kundi ang sumunod kay GM sa conference room. Pagpasok nila ay agad itong sinarang pinto. Caitlin, narinig ko yung mga usap-usapan sa labas. At don't worry, hindi na mauulit yun. Ginawan ko na ng paraan. Walang kahit sinong pwedeng mangharas sa'yo o manukso. Haras? Hindi naman nila ako yung hinaharas. Sadyang mga chismosa lang ang ilan sa kanila. Pero hindi dahilan yun para i-disrespect ka nila. Kaya kinausap ko ng HR tungkol doon. Parang gustong tumalo ng puso ni Caitlin. Bakit biglang naging protective ang kanyang boss? Hindi mo naman kailangan gawin yun. Kailangan at gusto ko. Again, walang pwedeng magpakalat ng anumang masamang chismis tungkol sa asawa ko. Asawa? Oo, ikaw, sa papel. Pero sa papel man o hindi, dapat ka nilang irespeto. Well, thank you for caring. Hindi naman ito about caring. It's about responsibility. Pero of course, I care. A little, okay? A lot. Ayan ka na naman, sir, ha? I mean, GM. Sorry, pero alam ko kasi kung gaano kahirap para sa'yo na umiwas sa gulo. Kahit pa nga alam nating mahirap ng iwasan lalo na ngayon. Naupo si JM sa dulo ng mesa at hinarap siya. Gusto ko lang na maging safe ka dito sa office. Kahit yun lang, ayaw mo nang gawin ko para sa'yo. Hindi lang naman ako nahihirapan sa sitwasyon. I'm sure ikaw din. Lalo na dahil kay Miss Joanna. Pwede bang kalimutan na muna natin siya for once? Natatawa nitong komento. Kung ano man ang mga pinagsasabi niya sa'yo o tungkol sa'yo, don't listen to her. She's just upset. Ganon ba siya ma-upset? To the point na gusto niya akong magmukhang tanga? Hayaan na lang natin siya. Buong buhay kasi niya, lagi kasi siya nakukuha ang gusto niya, kaya siya nagkakaganon. Caitlin, sana lagi mong tatandaan na wala siyang pakialam sa atin, okay? Napalunok siya. Sa atin? Oh my God, Kate. Huwag ka namang kiligin dyan, please. Wala kang karapatan. JM, pwede ba ako magtanong? Kahit ano. Nagsisisi ka ba sa kasunduan ng mga lolo natin? Hindi. Diretso nitong sagot. Pero nagsisisi ako na nahihirapan ka dahil sa sitwasyon at dahil sa akin. Hindi pa man nakakaupo si Caitlin sa kanyang cubicle ay may humablot na sa kanyang siko. Hoy! Nakapamewang si Jenny pero kumikislap ang mga mata. Good morning. Anong good morning? Sige, maupo ka at kailangan natin mag-usap as in ngayon na. Teka, bakit ba? Bakit parang napakalaki ng kasalanan ko? Talagang malaki ang kasalanan mo sa akin. Ha? Ano namang? Kasal ka na? Pabulong na tanong ni Jenny pero kitang ugat ito sa leeg.
Ikaw at si Engineer Juan Miguel? Paano? Jenny, hindi ganon. Hindi. Ano hindi? Girl, usap-usapan na sa buong floor at hindi na ako magtataka kung pinagpepiyasahan ako ng buong building. Huminga siya ng malalim. Ay, okay, fine. Totoong chismis. Napanganga si Jenny. OMG! Totoo? Totoo nga. Nakasal ka kay Big Boss? Nakasal ako kay Big Boss. Pero paano? Jenny, teka nga. Lumapit si Jenny sa kinaupuan niya at hinarap siya. Kate, paano? Bakit? Kailan? Saan? Mahabang kwento, okay? Naku girl, I have the entire day. Simulan mo na magkwento, ngayon na. Napailing na lang siya dahil alam niyang wala na siyang magagawa. Okay, fine. Ganito kasi yon. Yung mga lolo namin may usapan. Nalaman na lang ni Sir tungkol sa lumang kasunduan na kasal na nga kami nung nag-aayos siya ng papeles para sa kasal nila ni Miss Joanna. Oh my God! At hindi mo sinabi sa akin. Ano ba ako sa'yo? Hindi ba best friends tayo? Bakit parang ako pa yung huling nakaalam? Sorry na, hindi ko rin alam eh. At saka si Sir ang may sabi na dapat walang makaalam pero ayun nga. Kaya sorry na. Tampo ako ng slight. Umira pa ito pero ngumiti rin sa huli. Sorry na, hindi ko rin alam ang gagawin sa totoo lang. Aba naman kahit naman ako. Pero girl, aminin mo, kinikilig ka. Sino ba naman ang hindi? Shh, Jenny, kahit gusto kong kiligan hindi pwede. At bakit hindi? Unang-una, sa papel lang naman yun. Pangalawa, kinakausap na namin ng lawyer para sa proseso ng pagpapasawalang bisa ng... Pagpapasawalang bisa? Bakit? Anong bakit? Hindi ka ba nakikinig sa kwento ko? Sa papel lang kami kasal, di ba? At ikakasal na siya sa iba. Bakit hindi yun na lang totohanin? Total, mukha namang may something si Sir sa'yo. Kitang-kita naman sa tuwing kausap ka niya, Kate. As in, iba yung aura niya. Hoy, huwag kang ganyan. Lalo mo lang pinagugulong utak ko eh. Hindi nga, seryoso ako. Umiling siya. Basta Kate, trust me. Yan nangyayari sa inyo. Tadhana yan, girl. At sinasabi ko sa'yo sa totohanan din ng bagsak niyong dalawa ni Big Boss. Naging tahimik ang mga sumunod na araw, pero ng araw na yon, muling nagkaroon ng tensyon sa opisina. Paglapit ni Caitlin sa dulo ng hallway ay mayroon siya narinig ng malakas na boses mula sa conference room, si JM. Alam ko mga kumakalat at chismis tungkol kay Miss Reyes. At gusto ko lang na maging malinaw ang lahat. Wala siyang ginagawang masama o ano paman. She's professional, diligent, and a valued member of this company. Sir, sinasabi niyo ba na biktima lang si Miss Reyes ng fake news? Tanong ng isang board member. Exactly. At hindi ko mapapalampas ang sino mang mangmamalit o manghahara sa kanya. Kahit na sino, wala akong sasantuin. Napakapit si Caitlin sa dibdib habang nakatingin pa rin sa awang ng pinto. Hindi niya inaasahan na ipagtatanggol siya ni JM sa harap ng board. Kung sino man sa inyo may problema sa kanya o sa akin, gusto kong i-address niyo ang problema ng direkta sa akin at hindi yung idadaan niyo sa walang kakwenta-kwentang chismis lang. Natahimik ang lahat sa loob ng conference room. Ang iba'y tumango-tango at ang iba namay nagkatinginan lamang. Pagkatapos ng meeting, ay nakita siya ni JM sa pantry, nag-iisa. Narinig mo lahat? Hindi ko sinasadya, sorry. Hindi ko inaasahan na. Naipagtatanggol kita sa lahat. Tumango siya at umayos ng upo nang tabihan siya doon ng binata. Nagpalinga-linga pa siya sa paligid para masigurong walang mga matang nakatingin sa kanila na alam niyang imposible. Caitlin, itong tungkol sa atin. I like you, Caitlin. I like everything about you. Yung paraan ng pag-focus mo, yung tawa mo, yung fact na hindi mo alam kung gaano kaka-importante sa akin. Pero sir, what if? Hinuli nito ang kanyang kamay. Iiwas sana siya pero hindi na siya nito binigyan ng pagkakataon. Wala na akong pakialam sa what ifs na yan. Ang mahalaga sa akin yung ngayon, ikaw. Dinaan na lang ni Caitlin sa ngiti dahil hindi niya alam kung paano tatanggapin ang narinig. Gusto niyang bitawan ng kamay nito pero hindi niya magawa. Kahit pa nga alam niyang anumang oras ay maaaring may makakita sa kanila. At nang mas lumapit pa ito at hinaplos ang kanyang pisngi, napaurong siya. JM, anong ginagawa mo? Baka may makakita sa atin. Wala na akong pakialam sa totoo lang.
Natatawa pa nitong sabi. Hinawakan nito ang kanyang baba at tinamnan ng marahang halik ang kanyang mga labi. Teka. Huminga siya ng malalim at bahagyan lumayo. Paano si Miss Joanna? Nakausap mo na ba siya? Oo, nakipagkita ako sa kanya kaninang umaga. And? Sa umpisa galit siya, of course. I mean, it's understandable. Tinapunan niya ako ng tubig sa mukha, to be exact. Nanlaki ang mga mata ni Caitlin. Hala, hindi nga. Natawa ito. Deserve ko naman kung iisipin, di ba? Pero eventually, kumalma na rin siya. Especially nung naipaliwanag ko sa kanya ang lahat. Yung agreement nila lolo, yung legal documents, the investigation na ginawa natin at ni Attorney Robles, lahat. Na-imagine ko nang galit niya habang nagpapaliwanag ka. Oo, pero she's Joanna Bernabe. Matapang siya ever since. I've known her since high school. Nag-iisang anak ng mga business tycoon kaya nakukuha niya lahat ng gusto niya. College pa lang kami noon. I was so focused sa pagsunod sa mga yapak ni Dad na maging successful. Mapasama sa top 10 richest men in the country. Kaya nang magpa siyang parents niya at edad na magpakasal kami. It's about business, never love. Kailangang mag-merge ng mga pamilya namin para sa isang expansion project. Okay naman si Joanna, to be honest. Matalino, elegante. Sabi ko sa sarili ko, what's there to lose? Ganun ako dati mag-isip. Pero nakilala kita. I mean no, nagkaroon tayo ng chance na mas makilala ang isa't isa. Para nagbago na lahat sa akin. Tahimik lang na nakinig si Caitlin. Iyon yatang unang pagkakataon na nakapag-open up si JM tungkol sa buhay nito bilang isang Juan Miguel Aragon. So nung sinabi ko sa kanya na hindi ko na kayang ituloy ang kasal namin. Of course, she was hurt pero hindi dahil sa mahal niya ako, kundi dahil sa pride at kahiyan. Pero sa huli, nung ipaliwanag ko sa kanya nararamdaman ko, na ngayon lang ako nakaranas ng ganito na magmahal ng sobra. Na-realize niya na she wanted to experience the same thing. Real love. Na magpapakasal siya hindi lang dahil sa pangalan o sa negosyo, kundi dahil sa love. Sana makatagpo siya ng lalaki na mamahalin siya sa paraang gusto niya. I'm sure she will. She deserves to be happy. Sang-ayon nito. Hindi ba tayo nagiging unfair sa kanya? Umiling si JM. Siya na rin naman na may sabi na kahit paano, thankful na rin siya na nangyari to. Na hindi pa kami kasal. Magiging okay naman siya, di ba? Of course. Plano niyang bumalik sa Singapore next week. Itutunan lang daw muna niyang oras niya as the head of the retail company. Yun naman talagang gusto niya simula pa noon. Kaya don't worry, okay? Hindi mo kasalanan kung bakit kami naghiwalay o kung bakit hindi na matutuloy ang kasal namin. Hindi ko pa rin maiwasang isipin, lalo na't yun ang lagi ko naririnig. Hey, listen to me. Mahal kita. Mahal mo talaga ako? Marahan itong tumango. Sigurado na ako doon ngayon. Hindi ko na matandaan kung kailan pero pagising ko isang araw, everything else stopped making sense. Yung mga plano, expectations, kahit yung mga importanteng business deals, lahat naging irrelevant. Parang wala nang halaga ang lahat kung mawawala ka sa dulo. At sabi ko sa sarili ko, hindi ako titigil hanggat hindi kita nagiging Mrs. Aragon. Naku ha, huwag kang ganyan. Baka maiyak ako dito ng di oras. As long as tears of joy, walang problema. At hindi na nga napigilan ni Caitlin na mapaluha. Agad namang pinahira ni JM ang kanyang pisngi. So wala na talaga kayo ni Miss Joanna? Ikaw nang pinili ko, Caitlin. Walang merger, walang ibang dahilan. Kung walang agreement sina lolo, mamahalin mo pa rin kaya ako? Sandali ito nag-isip. Sa tingin ko, oo. Sigurado ako nagagawa ang Diyos ang paraan para magkaroon tayo ng pagkakataong maging malapit sa isa't isa. Baka magkasama tayo sa isang out-of-town meeting. Then, mas stranded tayo sa hotel o kaya mas stuck tayo sa elevator. Magkakwentuhan, magkabiruan, tapos may love ako sa'yo. Natawa si Caitlin. Wow, akala ko ako lang ang mahilig mag-imagine ng mga ganyang senaryo. Yun ang akala mo. Matagal silang nagkatitigan at pagkatapos ay marang hinaplos si JM ang kanyang pisngi. Isang banayad na halik sa labi ang naramdaman niya. Isang halik na sagot sa lahat ng katanungan sa kanyang utak. Isang halik ng pagpapatawad. Isang halik ng paninindigan. Maliwanag ang buong bulwagan ng gabing yon. Bawat antigong gamit na nakadisplay ay may sari-sariling kwento at ang bawat panauhin ay tila naghahanda sa isang napakagandang balita. Nakatayo si Caitlin sa gilid ng hall. Mahigpit ang hawak sa baso ng wine.
Kalmado siya kung titignan. Simple ang suot niyang itim na bestida. Magandang ngiti sa mga labi. Pero ang totoo, gusto na lang niyang maglaho. Corporate event lang to, Caitlin. Bakit ka ba kinakabahan? Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng mga bisita. Okay naman siya. Kalmado naman siya. Hanggang sa umakyat si JM sa entablado. Good evening everyone. Maraming salamat sa pagdalo sa event na to. Hindi lang para sa tagumpay ng Aragon Group kundi para sa pamilya. Sandali itong tumigil at hinanap si Caitlin sa mga bisita sa harap at nang makita siya'y napangiti ito. At gaya ng alam na lahat, pamilya naging pundasyon ng lahat ng ito. Ang pamilya Aragon ang bumuo sa mga kumpanya at ito rin ang dahilan kung bakit ito nananatiling matatag ngayon. Nagpalakpakan ang lahat. Ang iba'y nagbulungan. Normal lang dapat yon pero kilala niya si JM. May kakaiba rito ng gabing yon. Masyado itong seryoso. Masyadong formal. Kaya ngayong gabi, gusto kong opisyal na ipakilala sa lahat ang isang tao na espesyal sa akin. Muli itong tumingin sa kanyang direksyon at bahagya siyang itinuro sa pamamagitan ng pagtaas ng hawak nitong baso. My wife, Caitlin Reyes, Aragon. Literal na natigilan ng lahat. Parang pelikula na biglang nag-pause. Walang umimik, tumigil ang tugtog ng piano. At kahit ang flash ng mga kamera ay huminto. At si Caitlin, nanlaki ang mga mata, napanganga at natulala. Teka, ano to? Bulong niya sa sarili. At bago pa siya makagalaw ay bumaba na si JM mula sa entablado. Diretso papunta sa kanya. JM, sir, ano tong ginagawa mo? Mahina niyang tanong sa binata. Sabay baba ng hawak nitong mikropono. Anong wife ang pinagsasabi mo riyan? Oh, totoo naman, di ba? Nangingiti naman itong sagot. Ha? Teka, bakit mo ina-announce sa lahat? Dahil gusto kong malaman na lahat na asawa kita. Pero di ba nasa process na ng annulment ang... Hindi ko na tinuloy, Kate. Ano? Narinig mo naman, di ba? Marahan itong inilagay ang kamay nito sa kanyang baywang na lalo lang nagpagulat sa kanya. Muling inilapit ni JM ang mikropono sa bibig at saka muling nagsalita. Marami sa inyo hindi nakakaalam na itong sa amin ni Caitlin, nagsimula sa hindi pangkaraniwang paraan. Pero isang bagay lang sigurado sa akin. Hindi ko to pinagsisisihan. Napatitig si Caitlin sa kaharap. Hindi makapaniwala na gagawin yon ni JM. Ano to? Bakit hindi mo muna sinabi sa akin na... Well, that's the plan. Gusto kong kausapin ka muna about this. Official announcement pero sabi ni Dad, mas magiging memorable daw ang lahat kung ngayon mo maririnig ang lahat. At doon nga, sa kanang bahagi ng entablado ay nakatayo si Don Eduardo Aragon. Malaki ang pagkakangiti. Tahimik lang ito pero halatang proud na proud sa nangyayari. Hindi tuloy niya maiwasang maalala ang kasunduan ng kanyang lolo Ipe at lolo ni JM na noon ay hindi niya maintindihan. So, planado niyo lahat to? Ngumiti si JM. Matagal na tong plinano nila lolo, remember? Muling nagpalakpakan ang lahat at naging sunod-sunod ng flash ng camera sa paligid. Natawa na lang si Caitlin kahit pa nga pakiramdam niya ay parang sasabog ng kanyang puso sa halo-halong emosyon. Grabe ka manggulat, sir, ha? Ang ganda mo kasi kapag nagugulat, Mrs. Aragon. Muli siya natawa pero sa pagkakataong yon ay totoo na. Caitlin, may isa pa akong gustong gawin ngayong gabi. Bahagyang umingay ang paligid, na puno ng bulungan ng bulwagan. Tumas naman ang kilay ni Caitlin na lalo pang lumakas ang kaba sa dibdib. Hoy, GM, ano ginagawa mo? Bulong niya nang bigla itong lumuhod sa kanyang harapan. Yung matagal ko nang dapat ginawa, bago pa ako pinilit ang tadhana. Napahiyaw ang mga tao at nagpalakpakan ng mga ito. Sumabay naman ang muling pagtugtog ng piano na lalong nagpakumpleto sa napakagandang sandaling yon. Nang muli niyang tignan si JM ay may hawak na itong isang maliit na kahon na may kumikinang nasingsing sa loob. Caitlin Reyes Aragon, alam ko nagsimula tayo na parang biro. Isang lumang kasulatan, isang lumang kasunduan. JM, I fell in love with you in silence. Habang pilit kong inaayos ang problema natin. Habang tumatagal kita nakakasama, mas nakilala kong totoong ikaw. Kung paano ka mag-alala.
kung gaano ka katotoo, kung gaano ka kasarap magluto. Napangiti rin at tumango-tango si Don Eduardo dahil doon. Hanggang sa dumating yung araw na natakot na ako mawala ka. Tuluyan ang tumulo ang luha ni Caitlin kaya tinakpan niya ang kanyang bibig ng kamay niyang nanginginig. Kaya ngayong gabi, sa harap na lahat, sa harap ng mga tao na minsan nagduda sa atin, nanghusga, nangutya, at sa harap ni Dad, tatanungin kita ulit. Hindi dahil sa lumang kasunduan, hindi dahil sa lumang papel na may pirma nila Lolo Rodrigo, hindi dahil sa legacy, kundi dahil sa pagkakataong ito. Ako nang magpapasya, Caitlin. Will you marry me? This time? For real? Teka lang, totoo ba to? Totoong totoo. Kaya please, wag mo na akong paghintayin. Caitlin Reyes Aragon, will you marry me? Huminga siya ng malalim at kahit pa nga halos manginig ang buong katawan, ay dahan-dahan siyang tumango. Yes. Yes, Juan Miguel Aragon. Yes. Napuno ng masigabong palakpakan ng bulwagan. Tumayo si JM, nangingilid na rin ng luha at dahan-dahang sinuot sa daliri ni Caitlin ang singsing. Nagyakap na mahigpit ang dalawa at sinundan ng malalim na halik. Sa wakas, magkakaapo na rin ako sa wakas. Masaya nitong sabi na makalapit ito sa kanila. Nako, tiyak na tuwan-tuwa ang mga lolo ninyo kung saan mas sila naroon ngayon. Maraming salamat po, Sir Don Eduardo, sa pagtanggap sa akin. Anong sir? Anong Don? Simula ngayon, Dad nang itatawag mo sa akin, Caitlin, ha? Naluluha siyang tumango at napayakap sa matanda. Okay po, Dad. Muling nagpalakpakan ng mga bisita at isa-isang bumati sa kanila bago magsimula ang sayawan. Lumapit sa kanya si JM pagkatapos. Kinabig ang kanyang baywang at marahang bumulong sa kanyang tenga. Now, it's official. May proposal na, may singsing na. Wala nang loopholes, wala nang lumang papeles. Wedding ceremony na lang ang kulang. Kailangan pa ba yun? Of course. Gusto ko yung engrande. Gusto kong ipalam sa buong mundo na ikakasal ako sa babaeng tinadhana na sa akin. Hindi pa man ako ipinapanganak. At sa kauna-unahang pagkakataon, napaiyak si Caitlin. Hindi dahil sa takot. Habang magkahawak ang mga kamay sa gitna ng bulwagan, naisip ni Caitlin na hindi naman pala malupit sa kanyang tadhana. Baka sadyang mapagbiro lang ito dahil sa lahat ng pagsubok na dumating sa kanya, ibinigay pa rin ito ang tamang tao sa tamang panahon. Maaliwalas ang langit ng araw na yon. Malamig na rin ang simoy ng hangin. Nagbabadya na malapit na ang araw ng Kapaskuhan. May dala itong amoy ng hamog at bulaklak ng sampagita. Bitbit ni Caitlin ng mga puting rosas at dilaw na carnation habang naglalakad kasabay ng asawa na may dala namang basket na may kandila at termos ng kape. Hindi pa rin ako makapaniwala. Akala ko kwento-kwento lang na magkatabi ang puntod nila. Halos sabay sila naupo sa harap ng puntod ng kanilang mga lolo. Felipe Reyes at Engineer Rodrigo Aragon. Dalawang pangalan na inukit sa marmol. Ang galing nila, no? I mean, alam na nila kahit doon pa na makikita natin ang isa't isa. Sa tingin mo? Oo naman. Tignan mo lahat na nangyari. Yung agreement, yung pagpunta natin sa Tagaytay, yung recipe na sinigang mula kay Lolo Ipena, niloto mo sa mansyon. Everything makes sense now. Na para bang lahat tinutulak tayo pabalik. Pabalik sa kanila? Nakangiti niyang tanong. Hindi lang sa kanila, kundi pabalik sa isa't isa. Isinandal ni Caitlin ang ulo niya sa balikat ng asawa. Tahimik lamang sila na nakikinig sa halakhakan ng kanilang 4 taong gulang na kambal sa hindi kalayuan. Naisip mo ba minsan kung ano kayang sasabihin nila ngayon sa atin? Well, siguro matatawa na lang sila at sasabihin, aba, ang tagal magkaamin na ng 2 tuwa. Sabay sila natawa at napatingala. At doon sa maaliwalas na kalangitan, ay tila natanaw nila ang 2 matanda na masayang nakatunghay sa kanila. Nanay, tatay, tignan niyo po! Mabilis na tumakbo ang kambal papunta sa kanila. Bawat isa ay may hawak na maliit na bulaklak na napitas sa mga ito sa kung saan. Para po kay Lolo Ro! Masayang sigaw ni Rog. At ito po, para kay Lolo Ipe! Sunod naman ni Felipe.
Ngumiti si Caitlin at lumuhod para tulungan ng mga bata na ilapag ang mga bulaklak sa mga puntod. Good job, chumps. Nakangiting sabi ni JM sabay haplos sa buhok ng kambal. Alam niyo ba na ipinangalan kayong dalawa sa pinakamababait at pinakamatapang na lalaki dito sa Santa Margarita? Si Lolo Rodrigo po at Lolo Felipe. Taas kamay na sagot ni Rog. Tama. Niyakap ni JM ang mga anak bago muling tumakbo ang mga ito palayo habang nagtatawanan. Nagsisisi ka ba na hindi natin tinuloy noon ang annulment? Wala akong pinagsisisihan ni Katiting. Malambing na sagot ni Caitlin. Ako rin. Talaga? Oo, kasi dahil sa lumang agreement nila lolo, nakilala kong babaeng mamahalin ko habang buhay. Natawa si Caitlin. Ang galing mo na talaga mambola ngayon ha, Engineer Aragon. Hindi bola yon, Mrs. Aragon. Ikaw talaga yung babaeng pinangarap ko noon pa man. Ay mali, hindi pala. Dahil noon, hindi ko naman naisip na magmahal ng ganito. Ang importante lang sa akin noon, ang negosyo na iwan nila dad at lolo. Ang maging tulad nila successful na engineer. Wala sa plano ko mag-asawa, alam mo ba? Well, nasa plano ko mag-asawa for convenience para sa pagpapalawak ng negosyo. Sa pagpapatatag dito. Pero yung mag-asawa ng my love, never sumagi sa isip ko yun. Because I never believed in love. Para sa akin, parang fairy tale lang ang pag-ibig. Pero simula nung malaman ko tungkol sa kasunduan nila lolo, na nagawa nilang makapagplano ng ganun ka, elaborate. Sabi ko, wow, siguro nga, love really exists. Dahil kung hindi naman sila mag-aaksay na mahabang panahon para pagtagpuin ng dalawang tao. Tayo, at maniwala na mamahalin natin ang isa't isa. At magkakaroon ng makukulit na kambal na kasing kulit nila. At sa harap ng mga puntod ng kanilang mga lolo na nagplano ng lahat, tumayo sina JM at Caitlin na magkahawak ang kamay. Alam nila na hindi man lahat ng kwento ay nagsisimula sa pag-ibig. Minsan nagsisimula ito sa isang pangako at nagtatapos sa eksaktong lugar kung saan ito nakatakdang bumalik. Han, bulong ni Caitlin matapos ilagay ang isang kamay sa tiyan. Paano kung sa susunod na taon, hindi na lang sina Rog at Philip ang kasama natin dito kina Lolo? Dahan-dahan siya nilingon ni JM na para bang ibang lingwahe ang kanyang sinabi at ilang sandali pa bago ito napangiti. Teka, tama bang iniisip ko? Ano bang iniisip mo? Na magiging kuya na sina Rog at Philip? Marahan siyang tumango. Hindi maipaliwanag ni JM ang tuwang nadarama dahil isa na namang kahilingan nito ang tupad. Han, hindi ako makapaniwala na magkakaroon na ng kapatid ang kambal natin. Ako rin. Pero matagal-tagal na rin nating hinihiling to, di ba? Tumango si JM. I'm sure, tuwan-tuwa rin sila lolo sa bagong blessing sa pamilya. May bago na naman magtutuloy ng legacy ng Reyes at Aragon. Nako, ba kailangan nating humingi ng tulong sa kambal sa pag-iisip ng pangalan para dito kay baby? Siguradong riot yan. Natawa rin na malakas si Caitlin. Ilan sandali pa ay ginawa rin siya ng asawa ng isang marahang halik sa noo. So, ready ka na ba sa next chapter, Mrs. Aragon? Ako pa ba? Kahit ilang chapters pa yan, basta kasama ka. Handang-handa ako. Nagyakap sila sa harap ng puntod ng dalawang tao na sumulat ng unang kabanata ng kanilang kwentong pag-ibig. At ngayon, isang bagong kabanata, bagong buhay at bagong simula ang muli na namang umuusbong na puno ng pag-ibig at pag-asa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!